Ang lalaki, sa pagnanais na kontrolin ang kanyang asawa at ayaw itong magtrabaho sa labas, ay walang patumanggang sinabi sa harap mismo ng doktor na may problema sa pag-iisip ang kanyang asawa. Kami ay mag-asawa at walang makakakilala sa kanya ng mas higit pa kaysa sa akin. Ang kasalukuyan niyang kalagayan ay talagang masama, kaya pakiusap, doktor, bigyan niyo ang aking asawa ng gamot upang maibsan ang kanyang mga sintomas. Ngunit bago pa man makapagsalita ang babae, inilabas ng doktor ang resulta ng pagsusuri para sa depression, bunga ng matagal na pagkontrol at pang-aabuso sa pag-iisip mula sa kanyang asawa. Ang babae ay pansamantalang hindi malaman ang gagawin, kaya nakahinga lang siya ng malalim. Ginamit ito upang maibsan ang pagkadismaya sa kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanyang asawa, hindi naman ganoon kaseryoso ang aking sakit. Medyo balisa lang ako nitong mga nakaraang araw at hindi ako makatulog sa gabi. Hindi inaasahan, diretsong kinompronta siya ni Ninduit na naging dahilan upang si Ninduit ay humingi ng paumanhin sa kanya. Alam mo ba kung ilang beses akong nagising sa isang gabi? Patawad, naapektuhan ko ba ang tulog mo? Ang lalaki ay paulit-ulit na nagsasabi na nag-aalala lang siya para sa kanya at pinayuhan niya si Ninduit na gamitin muna ang mga gamot na ito at kapag tuluyang nawala na ang mga sintomas ay saka palang itigil ang paggamit ng gamot. Ngunit hindi alam ni Ninduit na ang lahat ng kanyang pag-aalala ay dulot mismo ng kanyang asawa. Si Ninduit ay isang pampublikong abogado at madalas siyang tumutulong sa iba na ayusin ang kanilang mga kaso ng diborsyo, habang sinisiguro rin na hindi malalaman ng kanilang mga anak ang tungkol dito. Ngunit hindi inaasahan, ang kanyang asawang si Hothan ay palihim na nag-upload ng mga larawang iyon sa internet na naging dahilan upang masira ang reputasyon ni Ninduit at maging ang trabahong kanyang naipasang panayam ay nawala. Ano ba talaga ang nangyari sa mga larawan? Hindi pa ako nag-upload ng ganoong mga larawan. Sino ba talaga ang nagpakalat ng mga ito sa internet? Bakit ka nasa ospital? Tinawagan kita pero hindi mo sinagot. Pagkatapos ay kinailangan niyang tumawag sa reception at sinabi nila sa kanya, si Hothan, nang walang pagbabago sa mukha ay nagbigay ng napakakatanggap na paliwanag, hindi inaasahan, hindi naman gaanong nag-isip si Ninduit. Dati, ganap siyang nagtitiwala sa kanyang asawa at bawat ginagawa ni Hothan ay para sa kanyang ikabubuti. Ngunit sa kanyang puso, hindi niya maiwasang maramdaman na mayroong tahimik na nagbabago. Akala ni Ninduit na ang paglabas kasama ang mga kaibigan at kapitbahay ay makakatulong na mapagaan ang kanyang kalooban, ngunit hindi niya inaasahang maririnig na ang lahat ng mga taong ito ay binayaran pala ng kanyang asawa upang samahan siya. Ay naku, wag mong sabihin, Hothan, talagang napakabuti niya sa kanyang asawa. Hindi ko inaasahan na handa siyang gumastos ng sarili niyang pera para upahan tayo na aliwin ang kanyang asawa para masumaya siya. Ang pagkakaroon ng ganoong kabuting asawa ay hindi pa rin makontento. Tama, sino ba ang pinapakitaan mo ng pagmumukmok buong araw? Nang malaman ni Ninduit ang tungkol dito, hindi niya mawari ang kanyang nararamdaman. Habang papunta siya para tanungin si Hothan tungkol dito, hindi niya inaasahan na pipilitin siya ng huli na magsuot ng cheongsam sa harap ng lahat para lang mapanatili ang kanyang dangal sa pulong. At nagkaroon din ng masayang barbecue party ang lahat. Ngunit hindi pa rin nakalimutan ni Hothan na kontrolin ang lahat. Nilagyan na ito ng sili, mainit ang kanyang pakiramdam kamakailan, at mayroon siyang malalaking tagihawat sa likod. Puno ng pagtataka si Ninduit, at sa oras na iyon ay nagbiro ang kanilang kaibigan, na tanging si Hothan lang ang asawa ni Ninduit ang marunong mag-alaga sa kanyang asawa. Ginawa pa ni Hothan na modelo ang kanyang asawa, pinayuhan ang kanyang kaibigan na dalhin ang kanyang asawa sa plastic surgery. Habang nagsasalita, pinuri niya ang balat ng kanyang asawa na malambot tulad ng balat ng sanggol. Hindi na kinaya ni Ninduit ang pag-ugali ng kanyang asawa, at diretsahang sinabi sa harap ng lahat na hindi na niya ito matitiis. Dahil dito ay pansamantalang hindi nakaimik si Hothan. Buti na lang at sumingit ang kaibigan nilang dalawa upang sirain ang awkward na atmosphere. Masayang kumakain ng inihaw na karne ang lahat. Ngunit sa oras na iyon ay nakalutang pa rin si Ninduit sa sarili niyang mga iniisip. Hinahangaan ng lahat ang maasikasong pagmamahal ni Hothan para kay Ninduit. Ngunit siya lamang ang nakadama na ang pagmamahal na ito ay unti-unting nagiging sapilitan at hindi komportable. Ginagawa niya ang lahat ng ito para sa akin, para sa pamilyang ito. Ngunit kailan nga ba nagsimulang malaman ni Ninduit na hindi ito ang buhay na gusto niya? Habang iniisip niya ang mga bagay na ito, biglang natuklasan ni Ninduit ang sikreto ng kanyang asawa. Ang babaeng ito, dahil lang sa hindi sinasadyang napulot ang maling telepono habang kumakain, ay biglang nakatuklas ng isang malaking sikreto. Duit, maling telepono ang napulot mo. Mabilis na nagbalik sa katinuan si Ninduit matapos basahin ang nilalaman ng mensahe sa telepono. Nagmadali siyang humingi ng paumanhin sa kasosyo sa negosyo ng kanyang asawa. Ngunit hindi inaasahan, sa sandaling ito, napansin din nila ang mensahe sa kanyang telepono. Pagkakita sa nilalaman, nagmadali siyang tumakbo papasok ng banyo. Nang makita ito ni Ninduit, pagkatapos tingnan ang kanyang asawa, mabilis din siyang tumayo
tumayo at sumunod kay Latong. Nang sandaling iyon, tahimik na pinupunasan ni Latong ang kanyang luha sa loob ng banyo. Hindi niya inaasahan na habang papalabas siya, bigla niyang matutuklasan na nakatayo si Ninduit sa labas ng pinto. Kani-kanina lang, ang mensaheng iyon ay pinadala ng matalikong kaibigan. Nagbibiro lang siya sa akin. Sa totoo lang, hindi ko rin naman nakita ng malinaw ang nilalaman ng mensahe. Talaga po ba? Sa totoo lang, kami rin ng asawa ko ay napaka-sweet. Kahit napilit pa rin tinatakpan ni Latong ang katotohanan, batay sa kanyang matagal ng karanasan bilang abogado, agad na natuklasan ni Ninduit ang mga pahiwati. Pagkatapos ng hapunan, agad na sinabi ni Ninduit ang bagay na ito sa kanyang asawa. Hindi inaasahan, nang marinig ito ni Huthen, walang tensyon sa kanyang mukha. Matagal na niyang alam o ngayon lang din niya nalaman. Hindi ko lang maintindihan bakit kailangang magtiis ng isang napakatalinong babae tulad ni Lantong. Marahil ay dahil napakalalim na ng ugnayan ng kanilang interes. Si Lantong ay isang matalinong babae, naiintindihan niya ito ng napakalinaw. Hindi ako kasing talino niyan, kinakatakutan ni Ninduit na maaga o huli ay magiging tulad din siya ni Lantong. Dahil kahapon, sa malakas na ulan, nasaksihan ni Ninduit ang kanyang asawa na maihawak na payong at inihatid ang isang babae pauwi. Hindi niya alam kung anong relasyon mayroon silang dalawa, ngunit ang kanyang kutob ay malakas na nagsasabing hindi ito simple. Kinabukasan, habang bumaba siya para magtapon ng basura, hindi sinasadyang nakita ni Ninduit na inihatid ng isang babae ang kanyang asawa pauwi. Hindi ka ba kumain kasama si inay? Bigla silang nagpa-check up kaya pinauwi na nila ako. Ito si Director Diane, ang project director ng Ruixin Investment Bank. Nagkataon lang na kamakailan ay sinusubaybayan nila ang isang proyekto ng iyong kumpanya. Ngayon ay dumating sila sa kumpanya, kaya naidaan ka na nila pauwi. Originally, Ninduit planned to have lunch with her mother at the nursing home today, but coincidentally, the nursing home held temporary health check. This seemingly coincidental event led to a very important discovery for her. Ninduit quickly reacted. This person was the woman she had seen near Huthen's company few days ago. So she took the initiative to ask for the woman's contact information to see if she could find any clues there. The scheming woman unconsciously glanced at Huthen, then took out her phone and added Ninduit on her phone. Makalipas ang ilang sandali, sinadya ni Ninduit na ipulupot ang kanyang braso sa kanyang asawa at tumalikod upang pumasok sa bahay. Ang eksenang ito ay lubos na kinainggitan ng babae, ngunit hindi inaasahan na pagkarating nila sa bahay. Agad na nagtago si Huthen sa silid-aklatan. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang nursing home. Gusto ko lang magtanong, may health check-up ba para sa mga matatanda ang nursing home ngayong hapon? Opo, sir, ngayong hapon lang po nagkaroon ng biglaang general health check-up ang aming nursing home. Biglaan po ba ang pagsasaayos? Ang mga health check-up ay may nakatakdang oras, ngunit sa linggong ito ay biglang nagbago ang oras dahil sa mga kagyat na gawain ng mga doktor. Nang marinig na biglang nagbago ang oras ng health check-up ng nursing home, saka lang napanatag si Huthen. Dali-dali siyang nagpadala ng babalang mensahe sa babae kanina at pagkatapos ay lumabas sa silid-aklatan na parang walang nangyari. Ngunit hindi inaasahan ni Huthen na paglabas niya ay matutuklasan niyang matagal na siyang hinihintay ni Ninduit sa labas. Mahal, habang iniimbestigahan ng babaeng ito ang sikreto ng kanyang asawa, bigla niyang natuklasan ang isang nakakagulat na sikreto. Nakita ni Ninduit sa hard drive ng computer ni Huthen, hindi lang malaking bilang ng mga pornograpikong larawan ang nakaimbak, kundi pati na rin ang maraming screenshot ng mga malalaswang text message. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita, at nang masusing tingnan, saka lang niya natuklasan na ang taong iyon ay isa pala sa kanyang mga kliyente. Dati, tinulungan niya ang isang babae sa kaso ng diborsyo. Noong panahong iyon, kampante namang ibinigay ng kabilang panig ang mga larawang ito kay Ninduit. Umaasa sila na ito ay malulutas ng tahimik, ngunit kalaunan ay hindi nila alam kung bakit kumalat ang mga larawang iyon online na lubhang nakaapekto sa reputasyon ni Nin. Ngunit hindi nila inaasahan na lahat ng ito ay gawa ng kanyang asawa. Bigla niyang naalala na ginamit ng subordinate ni Ho ang kanyang computer, kaya ipinapalagay niya na tiyak na ninakaw ang data sa kanyang computer noon. Kaya balak niyang hanapin ang taong iyon upang linawin ang lahat. Ate Ning, hindi ko inaasahan na magiging ganito ang lahat. Ayos lang, sinabi na sa akin ni Ho. Si Ninduit ay sadyang nagsinungaling na sinabi sa kanya ni Huthen ang lahat. Ginamit ito upang makakuha ng mas maraming impormasyon mula sa kanya. Pagkatapos ay labis ding pinagsisihan ni Hutong. Kung alam lang niya na ganoon ka-ekstremista ang batang ito, kahit anong sabihin niya, hindi ko hahayaang mai-upload ang mga larawang iyon. Pero mahal na mahal ka talaga ni Hutong, ayaw niyang mapagod ka ng ganoon. Paulit-ulit na niyang sinabi, umaasa siyang makakauwi ka na. Bawat salitang sinabi ng kalaban ay nagpapatunay sa lahat ng hinala sa puso ni Ninduit. Ang lahat ng ginawa ni Huthen ay para
para lamang kumalat ang masamang reputasyon ni Ninduit sa mundo ng mga abogado. Nirecord niya ang buong nilalaman ng pag-uusap na ito pagkatapos ay pumunta sa opisina at humingi ng tulong sa kanyang kaibigan na maghain ng divorce petition sa korte. Hindi na kayang tiisin ni Ninduit ang buhay na ito. Araw-araw, hindi lang niya kailangang harapin ang walang tigil na pagmamayabang ng mistress na si Baby Tatlo sa kanyang social circle, kundi kailangan din niyang mag-ingat sa posibleng pagpapahirap ni Hothan sa kanyang trabaho anumang oras. Ngunit ang isang mapanlinlang na tao tulad niya, kung gusto mong magdiborsyo, hindi iyon madaling bagay. Gusto kong mangalap ng ebidensya ng kanyang pambababae. Nirecord niya ang buong nilalaman ng pag-uusap na ito pagkatapos ay pumunta sa opisina at humingi ng tulong sa kanyang kaibigan na maghain ng divorce petition sa korte. Hindi na kayang tiisin ni Ninduit ang buhay na ito. Araw-araw, hindi lang niya kailangang harapin ang walang tigil na pagmamayabang ng mistress na si Baby Tatlo sa kanyang social circle, kundi kailangan din niyang mag-ingat sa posibleng pagpapahirap ni Hothan sa kanyang trabaho anumang oras. Ngunit ang isang mapanlinlang na tao tulad niya, kung gusto mong magdiborsyo, hindi iyon madaling bagay. Gusto kong mangalap ng ebidensya ng kanyang pambababae. Agad na binura ni Hothan ang kasaysayan ng pag-uusap matapos basahin ang nakakainis na mensahe. Pagkatapos, agad niyang hinanap si Director Diane at nagpadala sa kanya ng isang mapanuksong mensahe. Ngunit nagkataon na kaarawan pala ni Diane Tutu ngayong araw. Kaya hindi na sila makapaghintay na pag-usapan ang lugar ng kanilang pagkikita ngayong gabi. Ngunit hindi inaasahan ni Hothan na ang lahat ng ito ay bahagi pala ng plano ni Ninduit. Masyadong malakas ang kanyang paghahangad na magmay-ari. Nagkamali si Hothan ng pinili. Habang iniimbestigahan ng babaeng ito ang sabuatan ng kanyang asawa, bigla niyang natuklasan ang isang nakakagulat na sikreto. Si Ninduit ay sadyang sinamantala ang pagkakataon na wala pa si Hothan sa bahay para tanggalin ang router ng internet. Agad siyang nag-schedule ng mabilis na delivery sa kanilang bahay sa tamang oras. Nang makita niyang nakauwi na si Hothan, pagod ang mukha matapos makipag-date kay Diane Tutu, nagkunwari si Ninduit na sira ang kanilang internet cable. Alam niyang walang lakas at oras si Hothan para intindihin ang mga bagay na ito. Kaya buong pagpapasya siyang naglagay ng baso ng tubig sa tabi niya. Mukhang ang lahat ay nasa loob pa rin ng kanyang plano. Ang biglaang katok sa pinto ay nakagulat kay Hothan. Mabuti na lang at ipinaliwanag ni Ninduit na ito ay ang delivery guy. Sa gayon, magkakaroon siya ng kapayapaan ng isip. Hindi inaasahan, nakita agad ni Ninduit ang delivery guy. Sinabi niya kaagad na sira ang internet sa kanilang bahay. Bukod pa rito, may utang pa ang telepono niya. Pero sa totoo lang, sinasadya niyang sabihin lahat ng ito para marinig ni Hothan. Paano kung ganito? Maaari bang magbayad ng cash? CJ, salamat. Direktang binuksan ni Ninduit ang bag ng kanyang asawa. Mabilis niyang kinuha ang cash mula sa wallet para bayaran ang delivery guy. Pagkatapos, hindi niya ibinalik ang wallet sa dati nitong lugar. Sa halip, isa-isa niyang kinuha ang membership card sa loob ng wallet, hanggang sa makita niya ang Diamond Zephy card ng isang hotel. Hintayin natin kung anong dahilan ang sasabihin niya ngayon. Mahal, anong card ito? Parang ito ang hotel na madalas nating puntahan noon. Bumalik ka ba doon kamakailan? Mabilis na nag-isip si Hothan. Sa harap ng pagtatanong ng kanyang asawa, hindi niya agad alam kung paano sasagutin. Si Hothan ay dinala ni Diane Tutu sa isang seaside hotel sa ilalim ng palusot ng kaarawan. Hindi lang ito ang lugar kung saan nagsimula ang unang pag-ibig ni Ninduit at Hothan, kundi ito rin ang lugar kung saan sila bumabalik tuwing anibersaryo. Ngunit sinadya ni Diane Tutu na i-post ito sa friend circle para makita ni Ninduit. Pinangunahan pa niya ang pagbabayad ng 200,000 yuan para makakuha ng Diamond Zephy card dito. Kailan mo ginawa ang card na ito? Kanina habang nag-check out, sinusubukan mo pa rin ba ang aking limitasyon? Ngayon ang kaarawan mo, binigyan mo ang sarili mo ng regalo sa kaarawan. Hindi ba pwede? Nagkunwari si Diane Tutu na malungkot at kaawa-awa. Sinabi niya na talagang gusto niya ang lugar na ito. Umaasa siyang makakagawa sila ng maraming alaala dito. Hindi alam ni Hothan ang sasabihin, kaya tahimik na lang niyang inilagay ang membership card sa kanyang bulsa. Hindi niya alam na matagal ang pinasubaybayan ni Ninduit ang dalawa. Sinusundan din niya ang balita na gumawa si Diane Tutu ng membership card na nagkakahalaga ng 200,000 yuan. Nagmamadaling tinawagan ni Ninduit ang kanyang abogado, umaasa na makahanap ng tulong mula rito. Ano ang ibig niyang sabihin? Buburahin ba niya ang mga alaala o gusto niyang ideklara ang pagmamay-ari? Sobra ang pagiging possessive niya, mali ang pinili ni Hothan. Hindi ko pa rin maintindihan. Kung nag-iisip lang sila ng mas mabuti, hindi sila magbibigay ng parehong regalo sa kanilang asawa at sa kanilang kerida. Akala ko pa naman, ang isang taong maingat tulad ni Hothan ay hindi magkakamali sa ganyang simpleng bagay. Ang membership card na ito ang mahalagang ebidensya. Mas mabuting isipin kung paano ito makukuha. Matapos paghirapan ni Ninduit na makuha ang card na ito, direkta niyang tinanong ang kanyang asawa tungkol dito. Agad na nag-isip si Hothan. Mabilis siyang tumayo at nagsinungaling na kailangan niyang dalhin ang kliyente para sa survey sa trabaho. Hindi niya inaasahan na madaling maluloko siya para kumuha ng membership card ng hotel na iyon. Asawa, hindi mo naman siguro ako sisisihin sa pagwaldas ng pera, di ba? Isang matalinong tao tulad mo na maluloko ng iba sa ganoong paraan. Siguro, sa kaibuturan ng iyong puso ay gusto mong maloko ng ganoon.
Gayunpaman, napakahalaga ng lugar na ito para sa atin. Nang akmang kukunin na ni Hothan ang membership card, agad na pinigilan siya ni Ninduyet. Hindi niya napigilan ang pagtulo ng luha. Isinalaysay ni Ninduyet ang nangyari noong taong iyon nang siya ay walang magawa at walang masilungan. Sa panahong iyon, si Hothan lang ang laging nasa tabi niya. Mahal, napakakahulugan talaga ng lugar na ito para sa atin. Mukhang tama nga ang paggawa ng card na ito. Asawa, huwag ka nang malungkot. Ang ipinangako ko sa iyo, ang aking pangako sa iyo ay hindi ko pa nakakalimutan. Tanging yakapin na lamang ni Hothan si Ninduyet. Ngunit mahigpit pa ring hawak ni Ninduyet ang card na ito sa kanyang kamay at hindi binitawan. Nang panahong iyon, totoo ngang nagkaroon ako ng postpartum depression sa loob ng ilang panahon. Ngunit hindi ito masyadong malubha at hindi rin ito tumagal ng masyadong mahaba. Ito, paano mo nalaman? Sinabi sa amin ng asawa mo. Ang asawa ko, hindi makapaniwala ang babae na ang kanyang asawa dahil gusto siyang pigilan na maging abogado. Hindi lang siya nagpakalat sa lahat ng dako na mayroon siyang postpartum depression, kundi nagplano pa siyang sirain ang kanyang reputasyon sa mundo ng mga abogado. Dahil dito, lahat ng aplikasyon sa trabaho na ipinadala ni Ninduyet ay hindi nakatanggap ng tugon. Umaasa si Ninduyet na matutulungan siya ng kanyang guro na makabalik sa kanyang pinagtatrabahuhan. Ngunit sa kasalukuyan, lahat ng posisyon sa law firm ay mayroon ng humahawak. Sa sandaling ito, ang dating estudyante ni Ninduyet na si Tansan ay biglang pumasok sa opisina. Ate Duyet, Tansan, dumating ka para bisitahin ang aming advisor. Ah, tama, nagtatrabaho ka pala ngayon sa Zongzai, hindi ba? Maganda ba ang takbo ng trabaho? Nagpalit na ako ng propesyon. Xiao Tan, lumipat ka na ba sa legal field? Agad na tinanong ni Ninduyet si Tansan kung kumukuha pa ang kumpanya niya ng mga empleyado. Ngunit sinabi ni Tansan na kulang pa rin ang kumpanya nila ng isang assistant. Nang marinig ito ni Ninduyet, maraming ideya ang pumasok sa kanyang isip. Matapos mag-alinlangan at mag-isip-isip, nagpa siya pa rin siyang sabihin ang totoo kay Tansan. At ikaw, nag-aral ka ng 5 taon, bakit ka napunta sa ganitong sitwasyon? Dahil dito ay nahirapan siyang tanggapin ang sitwasyon. Ngunit ang buhay ng tao ay tunay na mahirap hulaan at ang mga pangyayari ay pabago-bago. Hindi rin inaasahan ni Ninduyet na darating siya sa ganitong araw. Pinayuhan ni Tansan si Ninduyet na subukan muli ipagpatuloy ang paghahanap ng trabaho bilang abogado. Kung tutuusin, ang paglipat ng karera ay nangangailangan ng malaking pagsisikap upang matuto ng lahat ng bagay. Kaya kong maging assistant mo. Nakita ni Tansan na ganoon katatag ang desisyon ni Ninduyet, kaya wala siyang nagawa kundi pumayag sa kanya. Ngunit sa maikling panahon, sa unang araw na si Ninduyet ay nagtrabaho sa kumpanya, agad siyang nakatanggap ng mga batikos at pagdududa mula sa kanyang mga kasamahan. Hindi baghi sinabi ng amo noon na hindi na kailangan ng assistant. Dahil sa koneksyon, sa puntong ito, wala nang atrasan si Ninduyet. Kung hindi siya makahanap ng trabaho, mapipilitan siyang sumali sa isang home economics training class na inayos ni Hothan. Di inaasahan, habang naghahanda siyang maglaan ng sarili sa trabaho, sa loob ng opisina, biglang napansin ni Tansan ang isang kakaibang pangyayari. Natuklasan niya sa kontrata ng pagbili at pagbebenta na kakapirma lang ng kanilang kumpanya na muling maraming probisyon ang hindi sumusunod sa regulasyon. Higit pa rito, ang pumirma sa kontratang iyon ay ang kumpanya ni Hothan. Agad itong nagpahirap kay Tansan na makita ang mga pahiwatig. Ang kontratang ito, huwag masyadong magmadali. Ang pangunahing dahilan ay umalis na sila Utong at may bagong pinuno ng liga na departamento. Hindi ko siya gaanong kilala at hindi ko pa siya lubusang naunawaan. Kung gayon, maghapunan tayo, hindi ba't ganoon tayo nagiging malapit? Lihim na naakit ni Hothan ang purchasing manager ng kabilang kumpanya at balak niyang bumuo ng relasyon sa bagong pinuno ng liga na departamento. Ngunit hindi niya inaasahan na pagkatapos nilang magkita, ang kapaligiran sa paligid ay agad na bumigat sa amoy ng pulbura. Nagkita muli tayo, Hotong. Ang lalaking ito, matapos magtagumpay sa kanyang karera, sa unang pagkakataon na dumalo siya sa isang class reunion, bigla niyang natuklasan na ang kanyang dating crush ay kusa siyang nilapitan. Magkaibigan tayo. Sige lang, hindi niya inaasahan na ang Diyosa na pinaghirapan niyang ligawan noon ay kusa siyang hihingi ng kanyang contact information. Dahil dito ay labis siyang naantig. Noong nag-aaral pa tayo, Hotong, nagsulat ka ba ng love letter para sa ating Hotuuyen? Love letter, nga, patuloy na nagbibiro ang mga dating kaklase. Agad na naging pangit ang mukha ni Hothan. Naalala niya noong kolehiyo pa sila, hindi lang siya madalas na binubuli ng kalaban sa dormitoryo, kundi pinagbintangan pa si Hothan na ninakaw ang kanyang relo. Buong araw kang nagbabasa sa dormitoryo, kung hindi ikaw ang kumuha, sino pa? Nang matapos magsalita ang lalaking ito, lumingon siya at nakita ang kanyang relo na nakapatong sa mesa. Hindi lang hindi humingi ng paumanhin ang kalaban kay Hothan, kundi tinukso pa siya na palaka na nagnanais kumain ng swan. Bagamadi higit 20 taon na ang nakalipas, patuloy pa rin kinikimkim ni Hothan ang puot sa puso niya.
Sa kasalukuyan, inutusan niya ang kanyang assistant na magbigay ng limited edition na relo sa bawat isa sa kanyang mga kaklase. Ngunit nang makarating sa kaklase na iyon, biglang huminto ang assistant. Paumanhin na ubusan na kami. Ay naku, pito tandang bawas 8,000 yuan din ang presyo sa merkado. Sadyang nagbigay si Huthan sa lahat upang ipahiwatig sa kabilang panig. Ipaalala sa kaklase na iyon na hindi pa rin niya nakakalimutan ang nangyari noon. At kasabay nito ay ipinakita rin niya ang kanyang malawak na koneksyon sa harap ng kanyang mga dating kaklase. Tungkol sa paglipat ng klase ng iyong anak, nakausap ko na ang punong guro. Sa susunod na linggo ay maaari mong dalhin ang iyong anak upang magulat. Nahinto ang lahat sa pag-ikot kay Huthan, na nagdulot ng matinding pagkadismaya sa lalaking kaibigan. Akala ng dating Diyosa ay magagawa niyang makuha ang atensyon ni Huthan, ngunit hindi niya akalain na iba ang iniisip ni Huthan. Huthan, anong problema? Hindi mo pa rin tinatanggap ang aking paanyaya sa pagkakaibigan. Hindi ba tama ang A? Lumingon si Huthan, biglang nagbago ang kanyang mga mata, at walang sabi-sabi niyang isinara ang bintana ng sasakyan at lumayo sa lugar na iyon. Ang insidenteng ito ay nagpamanhid sa Diyosa sa kanyang kinatatayuan. Pagkatapos ng pagpupulong, hindi direktang umuwi si Huthan, ngunit dinala niya ang kanyang sasakyan sa tirahan ni Diane Tutu. Tinatanong ng kabilang panig kung anong problema ang nagpapabago sa damdamin ni Huthan. Hindi inaasahan na direktang binuhat niya ang babae at pumasok sa silid. Si Huthan ay humiga sa mga bisig ni Diane Tutu upang makahanap ng kaunting ginhawa. Ano man ang mangyari, lagi akong nandito. Nang gabing iyon, nang umuwi si Huthan, tinanong siya ni Ninduyet kung masaya ba ang kanilang reunion ng mga kaibigan. Ngunit dahil katatapos lang niyang ibuhos ang kanyang puso sa kanyang kasintahan, hindi siya gaanong nakipag-usap sa kanyang asawa. Gabi na, hindi ka pa ba matutulog? At mayroon ka pang panahon upang makinig ng musika rito. Sinabi ni Huthan sa kanya na matulog na ng maaga. Sa oras na ito, gusto lang niyang umupo ng tahimik mag-isa ng ilang sandali. Ngunit hindi alam ni Huthan na matagal nang alam ni Ninduyet ang kanyang pangangaliwa at lihim din siyang nagpaplano ng lahat. Naalala ni Huthan ang masasayang sandali kasama si Diane Tutu. Umupo siya mag-isa sa sala at nag-iisip. Ang assistant 5 taon na ang nakakaraan ay naging boss ko na ngayon. Mahal, bakit kailangan nating maghirap ng ganito? Magbitiw ka na lang at umuwi. Bakit mo siya binigyan ng pagkakataong paghigantihan ka ng ganyan? Gusto ng lalaki na magbitiw ang kanyang asawa upang maghanda para sa pangalawang anak, kaya siya ay sadyang nagdulot ng gulo sa pagitan ng kanyang asawa at ng kanyang amo. Biglang nakatanggap ng balita si Huthan. Ang bagong legal manager ng Zongzai Group ay ang boss pala ng kanyang asawa. Bukod pa rito, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sina Huthan at Tansan noon, kaya ang kanilang kooperasyon ay hindi umuusad. Kaya, nilayo ni Huthan na gamitin ang relasyon ng kanyang asawa at ng kabilang panig. Ang asawa ko, si Ninduyet, ay nagtatrabaho ngayon sa Zongzai Group at siya ang iyong assistant. Kung mayroon kang problema, puntahan mo ako, walang problema. Maaari kong ayusin ang mga bagay na iyon, ayaw ko lang madamay ang asawa ko dahil sa akin. Matagal nang ipinahanap ni Huthan ang lahat ng impormasyon tungkol kay Tansan. Dati, si Tansan ay isang legal intern sa ilalim ng asawa ni Huthan na si Ninduyet, kaya ipinapalagay niya na mayroon silang medyo malapit na relasyon. Sadyang sinabi ni Huthan kay Tansan na nagkaroon ng postpartum depression ang kanyang asawa. Ginamit iyon bilang dahilan upang makakuha ng simpatya mula sa kanya. Kamakailan, nakaranas siya ng ilang hindi magagandang bagay. Siya ay isang taong mahina ang loob. Anong nangyari kay Ate Duyet? Dahil dati nang binalak ni Huthan na saktan ang kanyang asawa, naging masama ang reputasyon ni Ninduyet sa buong legal na komunidad. Dahil dito, hindi maiwasan ni Tansan na maniwala na talagang nangyari ang ganoong bagay. Samantala, patuloy na ginagamit ni Huthan ang kasalukuyang relasyon ng kanilang dalawa sa trabaho. Patuloy na binababa ang halaga ni Ninduyet at pinipilit siyang mag-resign upang manatili sa bahay at mag-alaga ng mga bata. Ang pagbaril ng isang bala sa dalawang target ay siya lang ang makakaisip. Tingnan mo, nakikipagtulungan ako ngayon sa Zongzai sa isang proyekto at patuloy niyang hawak ang aking kontrata at ayaw niyang aprubahan. Kaya ano ito? Ito ay tinatawag na malinaw na paghiganti. Siyempre, kinausap ko na rin siya. Sinabi ko sa kanya na, okay lang kung ano man ang gawin mo sa akin. Ngunit huwag mong pahirapan ang aking asawa. Ngunit hindi inasahan ni Huthan na matagal nang nakita ni Ninduyet ang kanyang masamang balak. Kung sasabihin niya ang bagay na ito, para lang siyang sumuko. Kinabukasan, pinuntahan ni Ninduyet si Tansan upang ipaliwanag ang hindi pagkakaunawaan na ito. Pagkatapos, magkasama silang nagtungo upang kumonekta sa proyekto ng Yaofeng Technology Company. Ngunit hindi inaasahan na hindi si Huthan ang lumitaw sa pagkakataong ito. Matagal na tayong hindi nagkita. Yan, kailangan ko na pala kayong tawaging attorney Ning. Matapos ang isang oras ng talakayan sa trabaho, sadyang inanyayahan ni Diane Tutu si Ninduyet na kumain, ngunit ayaw ni Tansan na masyadong makipag-ugnayan sa kanya. Kabaliktaran naman, tinanggap ni Ninduyet ang imbitasyon ni Diane Tutu. Hindi naman kailangang sumang-ayon sa kanya ng ganoon, kailangan ko ring kumain. Siyempre, hindi lang basta kakain si Ninduyet, sa halip gusto niyang tingnan kung anong kakayahan mayroon ang baby tatlo na babaeng ito. Honey, dito, asawa, upo ka. Director Diane, hello Ho. Hindi inasahan ni Diane Tutu na balak lang niyang formal na mag-imbita para kumain at magdeklara ng kanyang
kanyang pagmamayari. Ngunit hindi niya inasahan na direktang tinawag ng kabilang panig ang kanyang asawa, na nagdulot kay Diane Tutu na mabilis na patayin ang kanyang ngiti. Maging si Ninduyet ay kusang sinabi na pinag-uusapan nilang dalawa ang tungkol sa nobyo ni Diane Tutu. Ang biglang pagsasalita ni Ninduyet ay nagulat sa dalawa pa. At napakagaling ni Direktor Diane, sinabi niya na hawak niya ng mahigpit ang kanyang kasintahan sa pag-ibig at sa trabaho, kontrolado niya. Galit na kinuyong ni Diane Tutu ang tinidor sa kanyang palad, nais niyang sabihin na lang ang buong katotohanan. Kontrolado, Litset, kontrolado, hawak na hawak. Sa labas, sinabi ni Huthan na napakabuti ni Direktor Diane sa kanyang kasintahan, ngunit sa totoo lang ay sinenyasan niya ang kabilang panig na mas mabuting huwag magsalita ng kung ano-ano. Hindi rin nagpatalo si Diane Tutu, mabilis niyang sinabing wala naman. Sabay silang namuhay ng maligaya, mayaman at maganda na talagang hinahangaan ng iba. Marunong din kumuha ng tamang pagkakataon si Ninduyet na banggitin ang tungkol sa membership card ng hotel. Dahil alam niya na ang card na ito ay regalo ni Diane Tutu sa kanyang asawa sa kaarawan niya. Higit pa rito, nagkasundo silang dalawa na paminsan-minsan ay magkikita sa hotel. Ngunit nakahanap si Ninduyet ng dahilan upang panatilihin ang card na ito. Ilang araw na ang nakalipas, binigyan din ako ng aking asawa ng regalo, isang hotel membership card. Sadyang ipinakita ni Ninduyet ang pagmamahala ng mag-asawa sa harap ni Diane Tutu. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng labis na pagkabahala sa kanya. Malinaw na ang lalaking mahal na mahal niya ay nasa harapan niya, ngunit hindi niya ito maaaring maging sarili niya. Nakita silang nagtatawanan at nag-uusap, direktang tumayo si Diane Tutu. Nagsinungaling na mayroon pa siyang gagawin. Pagkatapos ay mabilis siyang umalis at pinanood nilang dalawa ang pag-alis ni Diane Tutu. Iba-iba ang iniisip ng kanilang mga puso. Ikaw ba ang kasintahan na binanggit niya? Sadyang gusto ni Ninduyet na linawin ang bagay na ito upang makita kung paano magpapaliwanag si Huthan. Nang makita ni Huthan na nagtanong ang kanyang asawa ng ganoon, medyo nataranta siyang nagtanong kay Ninduyet kung mayroon siyang hindi pagkakaunawaan. Bagaman alam ni Ninduyet ang katotohanan, unti-unti niyang sinira ang psikolohikal na depensa ng kanyang asawa. Ano ang sinabi niya kanina? Huwag mong intindihin ang sinabi niya, gusto kong marinig ang sasabihin mo. Normal lang ang relasyon ko at ni Director Diane. Sinabi ni Huthan na kung hindi pa rin kampante si Ninduyet, bukas, pagdating niya sa kumpanya, agad niyang sisibakin si Diane Tutu at sasabihin din sa Departamento ng Human Resources na palitan siya ng isang lalaking direktor. Bigla niyang binaliktad ang sitwasyon at sinisi ang iba, sinasabing dahil sa masasamang salita at gawa ng isang estranghero, kaya hindi na siya nagtitiwala sa kanya ngayon. Kailan ka nagsimulang hindi magtiwala sa akin? Mula nang magsimula kang maglihim sa akin. Galit na galit si Ninduyet at agad na tumayo at umalis sa lugar. Nang gabing iyon, niyakap niya ang unan at naghanda na matulog kasama ang kanyang anak. Ano ang ginagawa mo? Minsan, kailangang lumabas ang mga lalaki para sa mga social na okasyon, hindi ito maiiwasan. Napakahusay mo pang magdahilan. Ngunit pagkatapos umalis ni Ninduyet sa silid, agad na nagpadala ng mensahe si Diane Tutu kay Huthan. Sa oras na ito, nakatayo siya sa harap ng pintuan ng kanilang bahay. Sa pagkakataong ito, determinado siyang tanungin kung ano ang kanyang katayuan sa puso ni Huthan. Hintayin mo lang na matapos ang sensitibong yugto na ito at pupuntahan agad kita. Alam na niya, kaya kailangan nating isipin kung paano lutasin ang problema. Lutasin ang ano, bumalik sa dati. Diane Tutu, palagi kong nararamdaman na ikaw ay isang taong may matibay na kalooban. Palagi ko ring iniisip na kung gaano ka kawalang pakundangan ay dahil hindi ka natatakot sa iyong asawa. Pinilit ng babae ang lalaki na bigyan siya ng malinaw na katayuan. Kaya bihihating gabi na at hindi siya natutulog, tumakbo siya sa harap ng pintuan ng lalaki. Ngunit hindi inaasahan, ang kanyang pagmamadali at kawalan ng pasensya ay nagdulot lamang ng malamig na salita. Nandoon ka at pinoprotektahan mo pa rin siya ng ganoon. Hanggang nandoon siya, wala akong halaga. Bakit ka ba nagsasalita ng ganyan? Anong magagawa ko? Sa sitwasyong iyon, ano ang gusto mong gawin ko? Kung hindi mo siya tinawag, wala sanang nangyari. Hindi inasahan ni Diane Tutu na si Huthan ay isang lalaking pinahahalagahan ang kanyang pamilya ng ganoon. Ang lahat ng ginawa niya ay umabot na sa huling limitasyon ni Huthan. Kung ipagpipilitan mo ang gusto mo, ikaw lang ang magdudusa. Hindi ako natatakot na makipaglaban upang agawin. Hindi alintana ang hirap kahit gaano pa kahirap, gusto kong maging eksklusibo. Simula pa lang ay hindi na binalak ni Huthan na hiwalayan ang kanyang asawa. Nagpaplano pa nga silang magkaroon ng pangalawang anak. Bagaman nangako siya kay Diane Tutu sa bawat pagkakataon, hanggang nandoon si Ninduyet, ang lahat ng mga pangakong iyon ay magiging ilusyon lamang. Hindi pa rin maintindihan ni Diane Tutu kung saan siya nagkamali. Agad niyang pinilit si Huthan na magdesisyon kaagad. Hindi inaasahan, sa sandaling ito, biglang bumaba si Ninduyet. Director Diane, pakiramdam ko ay napaka-unprofessional mo. Hindi ko na kayang makipagtulungan sa iyo. Bukod pa rito, sana ay huwag mo na kaming gambalain ng aking pamilya. Nang marinig ito ni Diane Tutu, tuluyan siyang bumagsak. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang luha at agad na binuksan ang pinto ng kotse at sumakay. Pagkatapos ay mabilis niyang pinatakbo ang sasakyan nang walang anumang pag-aatubili na manatili sa lugar na ito. Sinibak ko na siya, masaya ka na ba? Balak ni Huthan na ipasa ang lahat ng responsibilidad kay Ninduyet. Ngunit ang hindi niya inasahan ay matagal nang alam ni Ninduyet ang lihim niyang paglabas ng bahay
bahay sa hating gabi. Higit pa rito, narinig niya ang halos lahat ng pag-uusap nilang dalawa. Sa huli, pinili niya ang tamang sandali para lumitaw. Ito ay dahil gusto ni Ninduyet na ipaalam kay Diane Tutu kung anong uri ng tao si Huthan. Kinabukasan, nagkaroon ng camping trip ang paaralan ng kanilang anak. Walang sinabi si Ninduyet at dinala si Ho Tuuyen para sumama. Hindi inaasahan, nagsimulang mag-ingay ang bata. Gusto kong sumama si Daddy sa akin, hindi ba pwedeng si Mommy na lang? Ang ibang kaklase ay kasama ang kanilang mga magulang. Gusto ko si Daddy. Kaya, anong gusto mo ngayon? Gusto mo bang umuwi o manatili dito? Mag-isip ka. Ho Tuuyen, gusto ko lang na sumama si Daddy sa akin. Anak, Ho Tuuyen, ayaw kong apihin ng iba ang aking asawa at anak. Ngunit siya mismo ay kayang gawin ito. Siya ay isang bastos, gumagawa ng maraming masasamang bagay. Ang paghahanap ng anumang bagay ay sapat na upang siya ay mahuli. Hindi inaasahan ni Ninduyet na dinala lang niya ang kanyang anak sa isang camping trip. Aksidente siyang nagkaroon ng kaguluhan sa magulang ng ibang bata sa parehong paaralan. Hindi inaasahan na pagkatapos malaman ni Huthan ang tungkol dito, lihim niyang inireklamo ang lalaki sa likod ng kanyang asawa. Bilang resulta, dinala siya ng pulisya. Sa harap ng pagtatanong ni Ninduyet, hindi nagpakita ng anumang kahihiyan si Huthan tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya na ang mga tulad niya ay nararapat na maparusahan. Sa sandaling ito, biglang may kailangang gawin si Huthan, kaya kinailangan niyang umalis. Balak ni Ninduyet na maghain ng diborsyo sa kanyang asawa ngayong gabi. Ngunit hindi niya inaasahan na pagkatapos niyang masayang umuwi mula sa trabaho, lumingon siya at biglang nakita si Huthan na nakatingin sa kanya ng may galit na tingin. Nagkaroon sila ng argumento nang umuwi sila. Ngayon, lalo mo bang hinahangaan ang uri ng malayang pamumuhay na iyon, tama? Ngayon, lalo akong humahanga, labis na nangungulila. Hindi maintindihan ni Ninduyet anong uri ng buhay ang kanyang nilisan sa mga nakalipas na taon. Ang kanyang mga kaibigan sa paligid niya ay isa-isang nawala. Nakita ang paghamak sa mga mata ni Huthan. Hindi na nakapagtimpi si Ninduyet at tuluyang sumabog. Galit ako dahil ginamit mo ang dahilan ng pagprotekta sa akin para ikulong ako sa bahay. Hindi ako pinayagan na gumawa ng anuman at nagkalat ka pa ng mga tao para bantayan ako. Ang lalaking nasa harapan niya mismo ang sumira sa kanyang karera, ngunit nagpakita siya ng matuwid at galit na ekspresyon. Sa wakas ay sinabi na rin ni Ninduyet ang lahat ng sama ng loob na kanyang tiniis sa loob ng maraming taon. Upang makipagkasundo, lumapit si Huthan at niyakap ng mahigpit si Ninduyet. Ayaw siyang bitawan, sinasabing hindi na siya magkakamali muli sa hinaharap. Alam na alam ni Ninduyet na pawang kasinungalingan lamang ang sinasabi ng kabilang panig. Sa mismong sandaling ito, biglang tumunog ang telepono ni Huthan. Akala ni Ninduyet ay tawag ito mula kay Diane Tutu kaya agad niyang kinuha ang telepono upang tingnan. Agad na kinabahan si Huthan, natatakot na may masamang mangyari sa oras na ito. Pagkakita na si Suka ang tumawag ay medyo gumaan ang kanyang pakiramdam. Pagkatapos niyang sagutin ang tawag, labis na nagmamadali at kinabahan si Huthan. Sinabing nasa emergency room ngayon ang kanilang anak na si Ho Tuuyen. Matapos silang magmadaling pumunta sa ospital, binigyan sila ng doktor ng nakakapanindig balahibong balita. Ang kanilang anak ay pinaghihinalaang may leukemia. Nang marinig ito ni Ninduyet, gumuho ang kanyang mundo. Si Huthan naman ay tila mas kalmado. Sinabihan niya ang doktor na gawin ang eksaktong pagsusuri. Ang lahat ng ito ay posibleng plano ni Huthan. Pinaghihinalaan niyang matagal nang alam ni Ninduyet ang lahat. Nang panahong iyon, nakita ni Huthan ang isang tao na palihim na gumagawa ng isang bagay sa hotel. Bukod pa rito, nakita rin niya ang taong ito sa party noong nakaraang araw. Sa mismong sandali na siya ay magpapahayag na si Diane Tutu ang kanyang magiging kasosyo, biglang lumitaw si Ninduyet. Lahat ng mga pangyayaring ito ay nagkataon lamang. Huwag kang masyadong mag-alala, walang mangyayaring masama sa ating anak. Magpakatatag ka. Nakita ni Huthan si Ninduyet na umiiyak ng walang tunog sa sakit. Lihim niyang naisip na sa ganoong paraan ay wala na siyang ganang gumawa ng gulo. Ang isang tunay na lalaki ay hindi maaaring pumasok sa kusina. Ang kusina ay para sa lola at nanay mo. Naaalala mo ba? Opo. Sige, maglaro ka na sa kwarto mo. Tatawagin kita kapag kakain na. Nang marinig ito ni Ninduyet, naramdaman niya na walang silbi ang kanyang mga salita. Mabilis niyang sinabi sa kanyang biyenan na si Huthan ay bagong natuto ng ilang pagluluto. Ngunit hindi inaasahan na mahigpit siyang pinagalitan ng kanyang biyenan. Paano makakapasok ang isang lalaki sa kusina at magluto? Kung patuloy siyang mag-aalala tungkol sa mga gawain sa kusina, paano pa niya magagawa ng maayos ang kanyang trabaho sa labas? Kung wala nang kasama sa kanya sa hinaharap, kailangan niyang matutong magluto mag-isa, hindi ba? Anong ibig mong sabihin? Nang makita ito ni Ninduyet, hindi na siya naglakas loob na makipagtalo pa. Kaya naghanda siyang pumasok sa kusina upang tulungan ang kanyang biyenang babae. Ngunit pagkapasok pa lang niya ay pinapaalis na siya nito. Hindi inaasahan, sa mismong sandaling ito, biglang umuwi si Huthan mula sa trabaho. Bakit hindi ka tumulong kay nanay sa pagluluto? Sabi ni nanay, hindi niya ako kailangan. Ay naku, tingnan mo, ipinanganak para magtrabaho. Agad na nagpatahimik sa kanyang ama ang matatalas na tingin ni Huthan. Araw-araw, tinatrato niya ang kanyang asawa na parang alipin. Buong araw, wala siyang oras kahit para lang magbanyo. Ngunit tungkol dito, hindi makapagsalita si Ninduyet. Kaya balak din niyang papunta
papuntahin ang kanyang ina dito ng ilang araw. Sa ganoong paraan, sa harap ng iba, maaaring mas kalmado ang sitwasyon. Ngunit hindi inaasahan, kinabukasan, nang sunduin ni Ninduyet ang kanyang ina papunta sa bahay. Ang kanyang biyanang babae ay nakapagbuhos lamang ng isang basong tubig para sa kanyang biyanan bago siya agad na hinila ng kanyang asawa papasok sa silid. Bakit mo siya binigyan ng tsaa? Katulong ka ba niya? Talaga, kakadating pa lang nila sa bahay ng kanilang anak ng ilang araw. Agad na dinala ng manugang ang kanyang ina upang manirahan din. Dahil dito, nagulat ang biyanan. Naghinala siya na baka gustong paalisin ni Ninduyet ang dalawa pabalik sa probinsya. Ayaw na niya sa atin, gusto niya na tayong paalisin. Hindi, Hufen. Pakiramdam ko hindi ganoon si Hufen. Baka si Duyet-Duyet. Kinagabihan, matapos maghapunan ang buong pamilya, napansin ni Ninduyet na naghugas pa rin ang pinggan ang kanyang biyanan. Kaya lumapit siya upang paalalahanan ito na maaari nilang gamitin ang dishwasher. Ngunit hindi inaasahan, nang marinig ito ng kanyang biyanan, mas binilisan niya ang paghugas ng pinggan. Akala ni Ninduyet na baka mali ang pagkakaintindi ng kanyang biyanan sa kanya. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ayaw ng kanyang biyenan na magmukha siyang tamad. Mukhang ang mga tradisyonal na konsepto na ito ay talagang malalim na nakaugat sa kanila. Anong ginagawa mo? Naghuhugas ng pinggan? Ang pag-uugali ng biyenan ay nagdulot ng matinding pagkadismaya sa lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, tinalakay ni Ninduyet ang bagay na ito sa kanyang ina. Ang kawawang tao ay mayroong karapatan na sisihin. Bakit hindi siya makalaban? Hindi ba niya kayang sagutin ang kanyang asawa? Hindi mo rin naman masasabi yan, anak. Kung ako ang nasa posisyon niya, sa loob ng napakaraming taon na pinipigilan, para lang din sa palaka na niluto sa maligamam na tubig. Kung patuloy kang lulutuin sa mainit na tubig, sino ang mananatiling matigas? Mali ang sinasabi mo, sabi ng nanay ni Ninduyet, nagpapasalamat sa Diyos. Buti na lang at hindi namana ng kanyang anak at apo ang ganoong uri ng pagkatao. Ngunit hindi niya inaasahan na si Ninduyet at ang kanyang asawa ay nasa gitna ng krisis sa relasyon. Sa pinakabagong episode ng pelikulang Battle with Marriage, pagkatapos bumalik sa kanyang pamilya si Huthan, madalas niyang naaalala ang kanyang kasintahan na si Dayan Tutu. Anong tinitingnan mo? Nagkamali ako ng tao, akala ko ay dati kong kasamahan. Bagaman muling nagsama ang mag-asawa, mayroon pa ring alinlangan sa puso ni Ninduyet. Nakita niya ang kanyang asawa at anak na naglalaro sa parke, isang eksena na tila pamilyar. Ngunit maaari pa kayang bumalik sa normal ang kanilang sirang relasyon. Akala niya, pagkatapos bumuti ang kalagayan ng kanyang anak, hihiwalayan na niya ang kanyang asawa. Ngunit hindi niya inaasahan na wala siyang pagkakataon. Nang gabing iyon, biglang nakatanggap ng balita si Ninduyet na naaksidente si Huthan. Pagdating niya sa ospital, nasaksihan niya ang mga doktor na nagliligtas sa buhay niya. Gusto niyang sumugod upang makita ang kasalukuyang kalagayan ni Huthan. Ngunit pinigilan siya ng mga doktor at nurse. Maaari lang siyang manatili sa labas ng pinto, nag-aalala at hindi alam ang gagawin. Asawa ko, ako ito, nandito ako. Biglang tumakbo si Huthan at niyakap ng mahigpit si Ninduyet. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na sa harap ng kamatayan, ang lahat ng iba pa ay hindi mahalaga. Niyakap ng mahigpit ni Ninduyet ang kanyang asawa at umiyak ng humihikbi. Pagkatapos ng insidente, ipinahayag ni Ninduyet ang kanyang iniisip kay Huthan. Ang patuloy na pag-aalala sa bawat sandali ay nagdulot sa kanya ng pagkalito kung ano ang totoo. Nang hindi nalalaman na ang lahat ng ilusyon na iyon ay gawa-gawa lamang ni Huthan. Ito ay upang makakuha ng simpatya mula sa kanyang asawa. Sinabi niya na labis siyang nagsisisi sa kanyang mga ginawa noon. Kasabay nito, ikinuwento rin niya kay Ninduyet ang kanyang malungkot na karanasan maraming taon na ang nakalipas. Nagkaroon siya ng hindi masayang buhay sa kolehiyo at isang nabikong kasal. Sa totoo lang, palagi siyang nabubuhay sa ilalim ng matinding panggigipit. Hanggang sa makilala niya si Ninduyet, nagkunwari si Huthan na labis siyang kawawa at mahina. Nangako siyang susubukan niyang baguhin ang kanyang sarili. Umaasa siyang muling matatanggap siya ni Ninduyet. Kahit na nakagawa siya ng libu-libong pagkakamali, ang kanyang puso para sa kabilang panig ay hindi nagbago. Kinabukasan, maagang sinundo ni Huthan si Ninduyet mula sa trabaho. Kaninang umaga nang makita kitang lumabas na suot ang sapatos na ito, alam kong magkakaroon ng problema. Noong huli kang nagsuot ng sapatos na ito, nasaktan ang buong paa mo. Hindi ko na matandaan yan, pero naaalala mo pa rin. Alam ni Huthan na masakit sa paa ang sapatos na ito. Ngunit hindi lang niya ito ipinaalala sa kanya, kundi nagkunwari pa siyang isang mabuting asawa. Umupo siya at maingat na tinulungan si Ninduyet na lagyan ng band-aid ang kanyang tako. Labis siyang naantig sa ginawa niyang ito. Inakala ni Ninduyet na unti-unting gagaling ang sugat sa pagitan nila. Si Huthan ay hindi lamang umuwi upang makipaglaro sa kanyang anak, kundi paminsan-minsan ay dumalaw pa sa ina ni Ninduyet. Ito pa rin ang pamilyar na eksena, ang pamilyar na mga tao. Ang magandang tanawin sa mga alaala ay tila ganap na tumutugma sa katotohanan. Ngunit talagang makakabalik pa ba tayo sa dati? Dinala ni Huthan ang kanyang anak at asawa sa pamimili. Hindi na niya pinipilit si Ninduyet na magsuot ng cheongsam. Sa halip ay hinahayaan siyang malayang pumili ng mga damit na gusto niya. Gayunpaman, lihim pa rin na iniimbestigahan ni Huthan ang misteryosong lalaki sa party na iyon. Ngunit bigla niyang nalaman mula sa kanyang assistant na ang taong iyon ay wala pala sa listahan ng mga inimbitahan sa party. Bukod pa rito, galing siya sa isang kumpanya ng batas
sa kasal. Dahil dito, may naisip si Hothan. Agad niya itong palihim na sinundan at nalaman na pumunta si Nin Duyet sa isang law firm. Kaya direkta niya itong tinawagan at tinanong kung nasaan siya. Nasaan ka? Yun, tapos na ako sa trabaho. Susunduin ko na si Tu Uyen. Nagsinungaling si Hothan na susunduin niya ito para makita kung paano siya magsisinungaling ni Nin Duyet. Maaari pa rin tayong bumalik sa dati, umaasa din ako. Magkita na lang tayo sa bahay. Aksidenteng nalaman ng lalaki na pinabantayan siya ng kanyang asawa. Bukod pa rito, ang taong iyon ay isang abogado na espesyal na humahawak ng mga kaso ng diborsyo. Dahil dito, hindi na mapakali si Hothan. Pagkatapos, agad niyang inutusan ang kanyang mga tao na subaybayan ang kanyang asawa upang makita kung saan ito pumunta. Itinigil ni Hothan ang kotse sa gilid ng kalsada at tinawagan si Nin Duyet, ngunit hindi niya inaasahang masasaksihan ang pagsisinungaling ng kanyang asawa. Umaasa siyang makakabalik pa tayo sa dati at ganoon din ang pag-asa mo. Kung gayon ay mabuti. Simula nang mahuli si Hothan ng kanyang asawa, lagi niyang inaasahang makakapiling niya ang kanyang asawa ng maayos tulad noong una. Ngunit hindi niya inaasahang lihim na nagpaplano ng diborsyo si Nin Duyet at isang matinding pagkamuhi ang biglang bumalot sa puso ni Hothan. Kinabukasan, habang papasok si Nin Duyet sa trabaho, biglang inaresto si Tansan ng investigating team. Patuloy pa rin ang pagtatanong kay Direktor Tan, hindi ito matatapos kaagad. Pagtatanong, ano ang iniimbestigahan nila? Iyon ang nangyari noong nakaraan. Wala iyon, simpleng pag-uusap lang naman. Biglang naramdaman ni Nin Duyet na lubhang naguguluhan. Kamakailan, patuloy ang isinasagawang internal anti-corruption campaign ng kumpanyang Trongchai at kinailangan nilang gampanan ang misyong ito. Sa simula, ipinagkatiwala ni Tansan ang proyektong ito kay Nin Duyet, ngunit ngayon ay biglang nadamay siya sa usaping ito. Simula ngayon, pakitransformahan mo sa akin ang lahat ng trabaho ng legal na departamento. Umaasa rin ako na sa mga susunod na araw, magiging masaya ang ating pagtutulungan. Lumalabas na habang sinusuri ni Tansan ang kontrata, maaga niyang natuklasan na may mga problema sa kontrata sa kumpanya ng teknolohiya ng Dufeng ni Hothan. Patuloy na lihim na nakikipagtransaksyon si Hothan sa direktor ng Procurement Department, kaya naman patuloy na ginagamit ng Trongchai Group ang kanilang mga produkto sa loob ng maraming taon. Ngunit iginagalang ni Tansan ang katotohanan siya ang asawa ni Nin Duyet, kaya naman ang tanging hindi niya isinusuko ay ang kontrata sa Dufeng Company. Higit pa rito, palaging nag-aatubili kung dapat bang ibunyag ang bagay na ito. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay buong tapang na nagsumbong si Hothan laban sa Trongchai. Ang kanyang layunin ay makaimpluwensya kay Direktor Tan at sa huli ay upang mabilis na matanggal si Nin Duyet sa kumpanya. Nakahanap si Hothan ng maraming iba pang partido upang tanggapin ang susunod na batch ng mga kalakal ng kanyang kumpanya, kaya hindi na niya kailangang ipagpatuloy ang pakikipagtulungan sa Trongchai Group. Sa halip na maghintay na mabunyag ang lahat, mas mabuting humanap ng paraan upang mabawasan ang pagkalugi at kumilos ng proaktibo. Sa panahong ito, si Nin Duyet ay hindi pa rin nalalaman ang katotohanan na itinatago ng kanyang asawa at umaasa pa rin siyang magiging maayos ulit ang kanilang relasyon tulad noong una. Sa ngayon, mukhang hindi na mapapatawad ang sirang relasyon na iyon. Ang lalaking may lahat ng bagay sa kanyang mga kamay, ngunit kahit ang sarili niyang pamangkin ay hindi niya pinatawad. Nang marinig ni Hothan ang resume ng kabilang panig, biglang nagliyab ang galit sa kanyang puso. Isang tingin lang niya ay sapat na upang takutin ang binata, na naging dahilan upang hindi na ito makapagsalita ng maayos. Hindi ba maganda ang trabaho mo sa tandat? Bakit ka pupunta sa Dufeng? Nahaharap sa presyon na nilikha ni Hothan, si Hotubasi ay natakot kaya lalo siyang naguluhan sa kanyang sinasabi. Nagsisinungaling na tiyak na mag-aaral siya ng mabuti upang sa hinaharap ay matulungan niya ang anak ni Hothan. Ngunit ang nagsalita ay walang mali siya, ngunit ang nakikinig ay nagbigay pansin. Tumayo si Hothan at lumapit sa kanyang pamangkin. Hintayin mong mag-log out ako bago mo tulungan si Tu Uyen, hindi iyon ang ibig mong sabihin. Laging nag-iingat si Hothan sa lahat ng tao sa paligid niya at hindi niya pinapayagan ang kanyang asawa na pumunta sa kumpanya. Sa harap ng kaayusan ng kanyang ama, balak ni Hothan na tapusin na lang ang bagay na ito at plano niyang ilagay si Hotubath sa pinakamababang antas ng trabaho. Nang makita na tila hindi handa ang kabilang panig, muling nagsimula si Hothan ng isang serya ng pagpuna at pagtuturo. Ang bawat empleyado ng aking kumpanya ay kailangang magsikap ng husto. Ayaw kong isipin ng lahat na ang kanilang pinuno ay isang taong nagpapabor sa mga miyembro ng pamilya at umaabuso sa kapangyarihan dahil hindi ito magiging patas sa kanila. Agad na tumango si Hotubath, sinabing isa sa ulo niya ang mga bagay na ito at huwag na siyang tawaging tiyuhin sa kumpanya. Opo, Hotong, gusto lang bigyan ni Hothan ang babala ang kanyang pamangkin para malaman ng kabilang panig na sa kumpanya, walang tinatawag na pamilya, kundi mga pinuno at subordinate lamang. Sa buhay, madalas may mga sorpresa at ang mga damdaming kasama nito. Sa sandaling ito, biglang pumasok si Suka sa silid at agad niyang nakilala na ang taong ito ay ang bagong pamangkin ni Hothan sa kumpanya. Sa mismong sandaling pinupuri niya ang gwapong anyo ni Hotubath. Direkta nang inayos ni Hothan na maging assistant niya si Suka. Nakita ni Chuvei na tila hindi handa si Hotubath,
kaya buong pagpapasyang inalo niya ang kabilang panig. Una, sumama ka lang sa akin, sama-sama nating gagawin ang ilang proyekto para makita ng tiyuhin mo ang ating kakayahan. Sigurado ba iyan? Magaling, magaling. Pagkatapos, narinig ni Hotobasi ang kanyang mga bagong kasamahan na pinag-uusapan siya. Wala na siyang lakas upang ipaliwanag ang mga maling chismis na iyon. Nang gabing iyon, nang si Hothan ay malapit nang umuwi mula sa trabaho, nakita niya si Hotobasi na nag-o-overtime pa rin mag-isa. Sa kanyang puso, hindi niya maiwasang mapangiti ng may malalim na ibig sabihin. Ang relasyon ni Hothan at kanyang asawang si Ninduyet ay nagiging maayos pa lamang at pareho silang abala sa kanilang mga gawain. Pumunta si Ninduyet at ang kanyang supervisor na si Tansan sa punong tanggapan para sa isang pulong. Pagkatapos, ipinakilala ni Tansan si Ninduyet sa lahat. Ngunit nang sila ay paalis na, ang kanilang pag-uusap ay labis na ikinagulat ng pinuno ng departamento. Tan, hawakan mo muna ito para sa akin. Direktor Tan, napakabukas palad din ni Abogado Ning. Sa puntong ito, saka palang nakapag-react si Ninduyet. Buti na lang at agad na ipinaliwanag ni Tansan na malapit ang kanilang relasyon, kaya niya ito tinatawag ng ganoon. Patawad, patawad, patawad po. Ang bag ko, ang bag ko. Maraming taon na ang nakalipas, si Tansan ay dating subordinate ni Ninduyet. Kaya naman, kung minsan ay nakasanayan niyang tawagin itong Tan. Ang dalawa ay masayang nag-uusap sa kotse. Tila sa harap ni Tansan, si Ninduyet ay nagiging tunay na sarili niya. Hindi alam kung anong chemistry ang mabubuo sa pagitan nilang dalawa. Ang lalaking ito ay lihim na sinusubaybayan ang kanyang asawa sa araw. Sa gabi, kapag tulog na ang kanyang asawa, lihim niyang tinitignan ang telepono nito upang mag-imbestiga. Nag-scroll si Hothan sa kasaysayan ng mga kamakailang pag-uusap ni Ninduyet, ngunit wala siyang nakitang anumang maaaring makasama sa kanya. Ngunit halata namang hindi ito ganoon. Kung lihim na naghanap ng abogado si Ninduyet sa likod niya. Kaya siguradong mayroong konspirasyon doon na hindi niya alam. Kaya nag-install si Hothan ng software sa telepono ng kanyang asawa. Nagising si Ninduyet ng medyo naguguluhan at nakita niya ang kanyang telepono na nakalagay pa rin sa mesa. Na-download na ang software. Anong susunod na gagawin? Hotong, buksan mo ang software. Mayroong isang USB memory card para sa pagbawi ng data ng cellphone sa loob. Pindutin mo iyon at magsimulang mag-scan. Sinunod ni Hothan ang mga hakbang na iyon gamit ang computer upang kontrolin ang telepono ng kanyang asawa. Hindi niya inaasahang makikita ang mga ng pulong nila ni Dayan Dutu. Talagang patuloy na iniimbestigahan ni Ninduyet ang bagay na ito. Ngunit ang mas nagpagalit kay Hothan ay, hindi pa rin sinasabi ni Ninduyet sa kanya ang tungkol dito. Sa halip, lihim niyang kinokontrol ang lahat, ginagawa siyang isang hangal. Ang mga eksena nitong mga nakaraang araw ay biglang lumitaw sa harap ni Hothan. Mukhang sa araw na iyon nang anyayahan niya siyang makipagkita kay Dayan Dutu, alam na ni Ninduyet ang lahat. Nagitngit ang mga ngipin ni Hothan sa galit at sumumpa na gagawin niyang hindi mapayapa ang buhay ni Ninduyet. Ngunit hindi niya inaasahang, matagal nang pinatawad ni Ninduyet ang lahat ng ginawa ni Hothan sa kanya. Higit pa rito, hindi niya inaasahan na ang huling pagkikita nilang dalawa ay magdudulot kay Hothan ng pagkalito na lihim siyang iniimbestigahan ni Ninduyet. Kinabukasan, pagkatapos ng trabaho ni Hothan, nakita lang niya ang kanyang mga magulang sa sala. Agad siyang nagtanong sa kanyang ama kung nasaan si Ninduyet. Magkasama ang mag-ina sa kabilang silid at bumubulong sila sa isa't isa mula pa kanina. Medyo narinig ko, tila nagpaplano sila laban sa isang tao. Ang isang kaswal na pahayag ng kanyang ama ay naging dahilan upang maging seryoso agad ang ekspresyon ni Hothan. Nalikas na sensitibo. Tumayo siya sa labas ng pinto, tinitignan ang tatlong masayang naglalaro at wala siyang balak na pumasok sa silid. Kung hindi lang nakita ng nanay ni Ninduyet si Hothan, hindi alam kung gaano pa katagal siya tatayo doon. Pumasok si Hothan sa silid at tinawag silang tatlo para kumain. Ngunit sinabi ng nanay ni Ninduyet na hindi siya gutom at sinabihan silang tatlo na lumabas na at kumain. Ngunit sa puso ni Hothan, matagal na niyang pinlano ang lahat at pilit niyang hinila ang kanyang biyenan palabas ng sala para kumain. Nay, sa mga nakaraang taon, lagi kitang tinatrato na parang sarili kong nanay. Ano kaya ang sasabihin mo kung kumakain tayo, tapos kinukulong ang isang matanda sa silid? Ano iyon? Ay wala iyon, ako mismo ang hindi gutom. Habang kumakain ang lahat, si Hothan ay laging may masungit na ekspresyon at sinamantala ang pagkakataon upang magsimula ng pag-uusap sa kanyang biyenan. Sa simula, hindi pa nakakaramdam ang nanay ni Ninduyet, iniisip na ordinaryong pag-aalala lang iyon. Hindi niya inaasahan na pagpasok ni Ninduyet sa silid para sagutin ang telepono. Agad na sinimulan ni Hothan ang kanyang matinding pag-atake. Totoo ba ang sinabi ni Duyet, Nay? Puro papuri lang ang binibigay mo sa akin. Salamat sa kung ano, pamilya tayo. Sa hinaharap, kung gusto mo akong purihin, mas mabuting purihin mo ako sa harapan ko para mas lalo akong maging motivated. Hindi maintindihan ng mga magulang ni Hothan na galing sa probinsya ang ibig niyang sabihin. Ngunit narinig ng ina ni Ninduyet ang nakatagong kahulugan sa kanyang mga salita. Kailangan pa akong purihin sa harap ni Duyet,
Kaya mo ba, Nay? Nahihiyang umiti ang ina ni Ninduyet at ang masakit na salita ay nanatili na lamang sa kanyang puso. Akala ni Huthan na matapos umalis si Dian Tutu, unti-unti niya itong makakalimutan. Hindi niya inaasahan na ngayon, habang inihahatid niya ang mga investor sa golf course, bigla na lang lumitaw si Dian Tutu sa lugar na ito. Ipakilala ko sa iyo, si Huthan ng Dufeng Technology Company, Hotong. Ito ang kaibigan ko, si Dian Tutu. Nagkatinginan ang dalawa at muling nagulo ang puso ni Huthan. Lumabas na ang nagsumbong na si Tansan ay nangurakot at tumatanggap ng suhol ay hindi pala si Huthan. Gusto kong i-report si Tansan, sinasamantala ang kanyang posisyon, nangongolekta ng iligal na ari-arian at naghahanap ng personal na kapakinabangan. Simula nang walang awang itapon ni Huthan si Dian Tutu, nagplano si Dian Tutu na maghiganti kina Huthan at sa kanyang asawang si Ninduyet. Kaya naman lihim niyang inakit ang mga kasamahan ni Ninduyet upang lihim na kumuha ng mga kumpidensyal na dokumento mula sa legal na departamento. Matapos suriin ang mga dokumento ng legal na departamento, hindi sinasadyang natuklasan ni Dian Tutu na sa proyektong pagtutulungan sa pagitan ni Huthan at ng Trong Chai Group ay mayroong malubhang problema sa pananalapi. Alam niya na si Huthan at ang direktor ng Procurement Department ay tiyak na mailihim na kasunduan. Kaya buong desisyon siyang tumakbo sa Trong Chai Group upang direktang ulat ang pangyayari. Sa ganitong paraan, hindi lang ito magdudulot ng malaking pagkalugi kay Huthan, kundi madadamay din ang legal na departamento kung saan nagtatrabaho si Ninduyet. Ang malawak na plano ni Dian Tutu ay masasabing isang bala, dalawang patay. Hindi inaasahan ni Wang na matagal nang may kaayusan si Huthan at nakahanap na siya ng ilang bagong kasosyo. Ginamit niya ang sarili niyang pera para bayaran ang pagkalugi ng kumpanya. Kung buhay pa ba o wala na ang direktor ng Procurement Department ng Trong Chai, wala na itong kinalaman sa kanya. Ngunit nagkaroon ng malaking problema si Tansan. Matapos malaman ng ibang departamento na siya ay dinala ng investigating team, mabilis na dumating ang isang malaking bilang ng mga reklamo. Kamakailan, bumaba ang pangkalahatang pagganap ng kumpanya dahil upang takasan ang responsibilidad, ang iba't ibang departamento ay ibinuhos ang lahat ng responsibilidad sa legal na departamento. Maging ang bagong general manager ng kumpanya, si Latong, ay nakialam na sa usaping ito. Simula ngayon, lahat ng kasunduan ng kumpanya ay obligado ng sumunod sa bagong template ng kontrata. Ang legal na departamento ay hindi dapat makipag-away sa sinuman, kung gayon, legal na departamento pa ba ito? Huwag mong tignan kung paano ang ibang departamento ay normal na nakikitungo sa inyong mga kliyente. Sa totoo lang, hindi mo malalaman kung ano ang sinasabi nila sa likod ninyo. Hindi naman siguro ganoon kalala. Ano, lakasan mo ang boses mo, kung hindi ka magsasalita, manahimik ka at minig sa akin. Dahil dito, bumaba ng husto ang pagganap ng kanilang koponan. Hindi lang iyon, ang ibang departamento ay patuloy ring pinaguguluhan si Ninduyet. Feng Tong, bagong upo ka pa lang, hindi ka pa mainit sa pwesto, tapos nawalan na agad ng ganoong kalaking proyekto. Paano mo ipapaliwanag ito sa mga nakatataas? Kailangan mong humanap ng solusyon. Nagkataon naman na natagpuan ang legal na departamento namin na kasalukuyang iniimbestigahan. Ngunit ang kasalanang ito, hindi namin tatanggapin. Direktor Tan, tila masyadong mabigat ang iyong mga salita. Sa totoo lang, medyo nag-aalala ako kamakailan. Ito ang tinatawag na mabuting tao ay madalas na inaapi. Hindi inaasahan na si Ninduyet ay kakalipat pa lang sa pagiging regular na empleyado ay naharap na sa ganitong sitwasyon. Sa kabilang banda, habang pinag-uusapan ni Huthan ang pakikipagtulungan sa bagong purchase manager, biglang inimbitahan ng kabilang partido si Dian Tutu sa golf course kasama nila. Dahil dito, natigilan si Huthan sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya inaasahan na ang taong ito ay tila isang multo na patuloy na sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Napagod si Huthan sa paglalaro ng golf. Pagdating niya sa bahay mula sa trabaho, nalaman niyang dinala ng kanyang ama ang lahat ng kanyang mga tiya at tiyo mula sa probinsya sa kanilang bahay. Biglang nagalit si Huthan nang hindi nalalaman ang nangyayari. Agad niyang tinawag ang kanyang ama sa silid. Huwag kang mag-alala, pagkatapos kumain, agad ko silang sasabihan na umuwi. Iwasan na rin nating magkaroon sila ng masamang sasabihin pagdating nila sa bahay. Panatilihin mo ang iyong driver. Ay, tama, naayos mo na ba kung saang ospital magpapacheck up ang nanay ni Tubath? Kakapagsaayos lang ni Huthan ang trabaho para sa kanyang pamangkin na si Ho Tubath. Sinabihan na naman siya ng kanyang ama na maghanap ng ospital para sa kanyang tiyahin. Ang mga bagay na ito ng pamilya ay tila hindi na magtatapos. Dahil ipinagmayabang ng ama ni Huthan sa kanyang mga kamag-anak, kaya naman wala siyang magawa kundi ang pumayag. Bagaman hindi naman ito malaking bagay para sa kanya. Ngunit ayaw ni Huthan ang pakiramdam na pinipigilan ng kanyang pamilya. Sa simula ng kanyang negosyo, napakaraming hirap at pagsubok ang kanyang naranasan. Bakit ang mga taong ito ay nakaupo lang at nagtatamasa? Maya-maya, habang kumakain ang mga matatanda, agad na nagsimulang magsalita ng walang kabuluhan ang ama ni Huthan pagkaupo niya. Ang patakaran ng aming pamilya ho ay dapat na mahusay na turuan ang mga kababaihan. Hindi ang nakaraang pangungusap ay nagsasabi na kinukutya niya si Tantu, kundi si Tantu ang kumukutya sa kanya. Ipinagmalaki niya sa kanyang mga kamag-anak ang posisyon ng kanyang pamilya. Ibinunyag din niya ang mga
pagkabigo ng unang kasal ng kanyang anak. Dahil dito, hindi na nakinig pa si Hothan. Lumapit siya at nagsalita ng malamig. Kung hindi ka komportable kumain, maaari kang kumain sa labas para mas makakain ka ng maayos. Kinabukasan, habang nakikipag-usap si Hothan sa mga customer tungkol sa pakikipagtulungan, hindi sinasadya niyang nakita si Hotubath na nakasuot ng bagong suit at lumapit sa kanilang hapagkainan. Lumalabas na napansin ni Chuvay na nagsisikap ng husto si Hotubath kamakailan, kaya gusto niyang dalhin ito sa labas upang makilala at matuto mula sa iba. Ngunit si Hothan ay hindi nasisiyahan, ano bang malaking bagay ang nagawa niya at dinala mo siya sa langit ng ganito. Noon, inayos kong pumunta si Tubath sa iyo para turuan mo siya ng maayos, hindi para purihin mo siya araw-araw. Alam mo bang masisira lang si Tubath sa ginagawa mo? Habang patuloy na ipinagtatanggol ni Chuvay si Tubath, lalo namang naramdaman ni Hothan na ang kanyang pamangkin ay masyadong tuso. Ngayon, hindi ka karapat-dapat na umupo rito, alam mo ba? Bumili ka pa ng sarili mong bagong damit, magkano ang ginastos mo rito? Ang nanay mo ay kasalukuyang nasa ospital at naghihintay ng operasyon. Gayong ang nanay mo ay nasa ospital at naghihintay ng operasyon, pero may pera ka pang pambili ng damit mo. Bagaman nakita na rin ni Hothan ang pagsisikap ni Hotubath, pakiramdam pa rin niya na hindi ito maihahambing sa mga paghihirap na naranasan niya noong nagsisimula pa lang siya. Dahil sa mga problemang idinulot ng kanyang ama sa kanya kahapon, labis na pagod na si Hothan sa pagiging nakatali sa kanyang pamilya. Ako at si Suka ay dumaan sa napakaraming hirap at pagsasanay para makarating dito. Nagmula kami sa pinakamahihirap na lugar upang makarating sa araw na ito. Nagtiis kami ng napakaraming paghihirap para makatayo kami rito. Sino ang maaasahan namin? Mayroon ba tayong maaasahan? Alam mo bang iligal ang pangingikil ng pamilya? Kinaya ko na ang pinagagagawa mo nitong mga nakaraang araw. Sumusobra ka na. Araw-araw ay tinatrato ni Hothan ang kanyang asawa na parang katulong sa bahay. Ngunit hindi niya inaasahan na ngayon ay maglakas loob pa itong saktan siya. Hindi na makayanan ni Ginang ang labis na pag-ugali nito at agad siyang tumayo para ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit nang tanungin ni Ninduyet ang kanyang biyenan tungkol sa nangyari, natakot ito at hindi na makapagsalita ng maayos. Ngayon, ako at ang aking ina ay narito. Makakatulong kami sa iyo, Nay. Nang makita ang kanyang asawa na takot at hindi makapagsalita, muling naging mayabang ang ama ni Hothan. Pinayuhan niya ang nanay ni Ninduyet na huwag makialam sa mga bagay na hindi niya sakop, pagkatapos ay nagsimula siyang magsalita ng bastos. Siya mismo ay walang bahay, tapos ganoon pa ang ugali, siguradong ikamamatay ng asawa niya iyon, tama. Itay, tumahimik ka. Ang isang salita mula sa kanyang biyenan ay agad na nagpagalit sa mag-ina ni Ninduyet. Muntik na ring mahimatay ang kanyang nanay sa galit dahil sa kanya. Ngunit sa mismong sandaling iyon, nagmamadaling umuwi si Hothan mula sa trabaho. Agad niyang tinawag ang kanyang ama sa silid-aralan at sinermonan ito. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo, Itay, na maging mabuti ka sa nanay ko? Mayroon ba kahit isang beses na nakinig ka? Ganoon din ang pakikitungo ng lolo ko sa lola ko. Muling pinangaralan ng ama ni Hothan si Hothan. Pakiramdam niya ay masyadong mahina ang posisyon ng kanyang anak sa pamilya at hindi nito namana ang tradisyon ng kanilang pamilya Hoho. Nang makita ng ama ni Hothan ang sitwasyon, balak na rin niyang humingi ng tawad sa biyenan. Ngunit hindi niya inaasahang pinigilan siya ni Hothan. Hindi mo na kailangang mag-alala, Itay. Kinabukasan, pag-uwi ni Ninduyet sa bahay, nagulat siyang nakita ang kanyang ina na nag-aayos ng gamit. Sinabi niya na ayaw niyang makialam sa mga bagay ng ibang pamilya, ngunit napakahirap pakinggan ang iba na inaapi ang mahihina sa bahay. Kaya mas mabuting bumalik na lang sa lugar na nararapat sa kanya para sa kapayapaan. Plano ni Ninduyet na dalhin ang kanyang ina upang manirahan doon para mas madaling alagaan. Ngunit batay sa kasalukuyang sitwasyon, tila mas angkop ang nursing home. Ngunit hindi niya inaasahan na kinabukasan, habang tinutulungan ni Ninduyet ang kanyang ina sa pagproseso sa reception counter, hindi sinasadya niyang natuklasan na mayroon ng nagbayad para sa isang taong bayad sa nursing home para sa kanya. Dumaan dito si Keho kaninang umaga, nabayaran na ang bayad sa silid. Kaninang umaga, hindi inaasahan ni Ninduyet na alam ng kanyang asawa na babalik ang kanyang ina sa nursing home mamayang hapon, kundi pinirmahan pa niya ang isang taong kontrata para sa kanya. Posible kayang ang biglaang pagbalik ng kanyang ina sa nursing home ay may kinalaman kay Hothan. Malakas na sinasabi ng kanyang sixth sense na hindi ito simple. Ngunit ngayong gabi pagkatapos ng trabaho, napansin ni Ninduyet na ang kanyang biyenan ay malinaw na natuto ng gumamit ng automatic dishwasher. Ngunit hindi ito ginamit at patuloy pang umiiyak sa lababo. Akala niya, baka muling hindi patas na trinato ang kanyang biyenan. Hindi niya inaasahan na nang maghahanda na si Ninduyet na linawin ang lahat, bigla siyang natuklasan na ang taong ito ay siya mismo. Biglang nagising si Ninduyet mula sa kanyang panaginip, basang-basa ng pawis ang kanyang noo. Nang unti-unti siyang magising, bigla niyang narinig ang ingay sa sala.
Pagkalabas niya, nakita niya si Hothan na hindi pa pinapatulog ang kanilang anak. Bilisan mo na at matulog ka na, kailangan mo pang pumasok bukas. Nay, gusto ko pang maglaro kasama si Lolo at si Tatay. Sige, mga lalaki ng pamilyang Ho. Sige, maglaro ka pa kasama sina Tatay at Lolo. Isang baso, halika, akala mo ba ay mahusay ka? Nakita na ba ng asawa mo ang anyo mong ito? May problema na naman ba sa relasyon niyo ng asawa mo? Babala, wag mo nang babanggitin ang aking asawa. Si Dayan Tutu ay walang awang itinapon ng masamang lalaki at sa wakas ay nagsimula na siyang maghiganti ng buong galit. Hindi lang niya gustong sirain ang reputasyon ni Hothan, kundi gusto rin niyang mawala ng trabaho si Ninduyet na siyang nagpahirap sa kanya noon. Ngunit hindi alam ni Ninduyet ang tungkol dito at akala niya ay ginawa ito ni Hothan para lang siya makulong. Lumapit si Ninduyet sa kanyang abogadong kaibigan para humingi ng tulong. Ngunit hindi niya inaasahang matutuklasan na lihim na nililipat ni Hothan ang kanyang asawa, ang kanilang mga ari-arian. Pinaghihinalaan ko na lihim na nililipat ni Hothan ang mga ari-arian. Hindi inaasahan na ang tiwala na nabuo pa lamang sa pagitan nila ay naglaho. Hindi pa nagtatagal, muling nagpakita ng tunay na pagkatao si Hothan. Pinag-uusapan nilang dalawa kung paano ito malulutas. Hindi inaasahan na sa sandaling ito, direkta siyang pumasok sa silid ni Hothan. Ang kanyang mga salita ay puno ng mga nakatagong kahulugan na labis na nagpapahirap sa nakikinig. Nakita ni Ninduyet na hindi maganda ang sitwasyon, kaya nagsinungaling siya na kailangan niyang sunduin ang kanyang anak at tumayo upang umalis. Ngunit direkta siyang pinigilan ni Hothan. Anong gusto mong gawin? Bihira lang ang pagkakataong makasama mo ang iyong matalik na kaibigan. Kailangan nating magsaya, di ba? Nagmamadaling ipinaliwanag ni Ninduyet na pumunta siya doon ngayon upang magtanong tungkol sa severance pay. Ngunit nang makita niya si Hothan na hindi nagpakita ng anumang sorpresa, nakumpirma ang kanyang hinala. Lumabas na matagal na palang nakikipag-ugnayan si Hothan kay Trantong, na ang kanyang asawa ay labis ng pagod sa trabaho upang lihim siyang tulungan na mag-resign. Kasama ang impormasyong ibinigay ni Dayan Tutu, nais na rin ni Trantong na pababain si Tansan, ang supervisor ni Ninduyet. Ikaw ay isang divorce lawyer, ilang pamilya ang sisirain mo sa isang taon? Marami bang nagagalit sa iyo? Dapat kang mag-ingat sa tuwing lalabas ka, baka maparusahan ka ng langit. Kung gaano karaming tao ang nagagalit sa akin, ganoon din karami ang nagpapasalamat sa akin. At ako, hindi ako naniniwala sa pamahiin. Pagkatapos sabihin ni Hothan ang lahat ng kailangan niyang sabihin, tumayo siya at inalalayan si Ninduyet palabas. Sa pagtingin sa mga mapanlinlang at may planong kilos ni Hothan, ang sarili ni Ninduyet ay kinakabahan para sa kanya. Nang gabing iyon, umupo si Ninduyet sa banyo at tinawagan ang kanyang kaibigan. Nalaman ng kabilang panig na si Hothan ay may malalim na relasyon sa isang empleyado ng kumpanyang Anbing. Nang marinig ito ni Ninduyet, labis siyang nagulat. Nakita na niya ang pangalan na ito nang siya ay nagsasagawa ng panloob na investigasyon sa kumpanya. Upang malaman ng malinaw kung saan inilipat ni Hothan ang mga ari-arian, kailangan niyang mabilis na makahanap ng paraan upang makabalik sa kumpanya. Maaari lang akong magtrabaho hanggang sa katapusan ng buwang ito. May alam akong paraan para matulungan kang makabalik sa Zone C. Nang buksan ni Ninduyet ang pinto ng banyo at lumabas, bigla niyang nakita si Hothan na nakatayo sa labas at masamang nakatitig sa kanya. Ang gabi na, sino ang tinatawagan mo? Mayroon pa ring ilang gawain na hindi pa natatapos, hindi ba dapat ay tapos na? Bakit ka pa rin ganoon kaseryoso? Kinabukasan, pinuntahan ni Ninduyet ang kanyang supervisor na si Tansan at kusang loob na humingi na makipagkontrata sa kanya bilang outsourced worker. Sa ganitong paraan, makakapagpatuloy pa rin siyang magtrabaho dito. Bagamat ganap na magkatugma ang kanilang mga iniisip, nakaramdam pa rin ng labis na pagkakasala si Tansan kay Ninduyet. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng kontrata ng outsourcing, ate? Trabaho, pasanin ang mga pagkakamali, kaya sa sweldo, maaari mo ring bawasan ng kaunti. Kahit na malinaw na makakahanap ng ibang kumpanya na may mas magandang benepisyo, nagpa siya si Ninduyet na manatili sa isang kahabag-habag na paraan para sa kanyang sariling investigasyon. Tapos na ni Tansan ang draft ng kontrata para sa outsourcing. Ngunit binago ni Ninduyet ang pinakamahalagang probisyon. Kung siya ang unang magbibitiw, gagamitin ng kabilang partido ang bahay bilang collateral. Gusto mo ba talagang pumirma ng ganyan? Kung maaari, umaasa akong makapipirma kaagad. Nagulat si Tansan nang marinig siyang magsalita. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni Ninduyet. May plano ka ba ngayon? Ngunit sa tingin ko, napakapanganib ng planong ito. O kaya naman ay sobra lang akong nag-iisip. Masyado ka lang nag-iisip, Manager Tan. Habang nagmamaneho, aksidenteng natuklasan ni Ninduyet na ang kanyang asawang si Hothan ay palihim na pinababantayan siya. Plano ni Ninduyet na isagawa ang kanyang lihim na plano habang si Hothan ay nasa business trip, ngunit hindi inaasahang bigla siyang nahadlangan. Kaya niya lang gumawa ng ibang paraan. Sinadya ni Ninduyet na maglakad-lakad sa mall, dahan-dahang umakyat mula sa unang palapag hanggang sa ikatlong palapag. Sa huli, sinadya pa niyang pumasok sa isang tindahan ng pambahay
bahay na damit. Nang makita si Ning Duyet na pumasok sa fitting room, agad na iniulat ng driver na si Xiao Ma ang sitwasyon kay Ho Then. Sa sandaling bumaba ang kanyang pagbabantay upang magpadala ng mensahe, hindi inaasahang pagkatapos noon. Bakit ka nandito? Namimili ng damit para sa girlfriend mo. Naglalakad-lakad lang ako. Para makawala kay Xiao Ma, nagsinungaling si Ning Duyet na namimili siya ng birthday gift para sa biyenan niya. Nagkataon na walang sumusundo kay Yuan pagkatapos ng klase. Alam ni Xiao Ma na karaniwang pinakamamahal ni Manager Ho ang kanyang anak sa bahay. Kung makaligtaan niya ang oras, hindi niya maaaring saktan ang damdamin ng alinman sa kanila. Sinamantala ni Ning Duyet ang pagkakataon upang makipagkita sa kanyang matalik na kaibigan na abogadong si Mu. Itong mga nakaraang araw, hindi niya makita ang anumang record ng paglilipat ng ari-arian ni Ho Then. Nagpaplano na sila ng kanilang susunod na mga hakbang. Ngunit nang tumakbo si Xiao Ma sa kindergarten, natuklasan niyang matagal nang nakasara ang gate nito. Para matapos ang misyon, kailangan lang niyang mag-ulat sa kanyang amo. Ngayon, pumunta si Ning Duyet sa mall. Si Ho Then ay nasa business trip at dumalo sa isang party. Nagkataon na naroon din si Tian Shuzi. Bahagya lang umiti ang kabilang panig. Naisip ni Ho Then na kinakausap siya ng kabilang panig. Nang tumayo si Ho Then para lumapit sa kanya, nalaman niyang ibang tao ang tinawag ni Tian Shuzi. Nakita ni Ho Then na tinali ng kabilang panig ang kurbata ng bago niyang boyfriend. Agad siyang nakaramdam ng matinding selos. Habang nasa banyo si Tian Shuzi, sinamantala ni Ho Then ang pagkakataon na walang tao at direkta siyang kinorner. Sa kanyang mga salita, pinagtawanan pa niya si Tian Shuzi na may inaalaga ang mahinang sisiw. Manager Ho, marami na kayong nainom. Alam ba niya na dati ka nang naging mistress na sumisira ng pamilya ng iba? Hindi nagpakita ng kahinaan si Tian Shuzi. Agad siyang lumapit at hinawakan ang kwelyo ng kabilang partido at kinwestiyon. Nag-away na naman ba sila ng asawa niya? Naghilaan sila sa banyo. Halos magkabalikan na sila. Sa mahalagang sandali, tumawag si Ho Ziuyen. Ngunit ang nakaraang paghilaan ay palihim na nakuna ng litrato ng isang misteryosong tao. Kinabukasan, habang nasa entablado sila para magdesisyon sa pagtutulungan, biglang nakatanggap ang investor ng litrato ng kanilang lihim na pagtatagpo. Si Tian Shuzi ang kasalukuyang pinakamahusay na ahente niya. Higit pa rito, mayroon silang malabong relasyon. Si Ho Then naman ang pinakapinagkakatiwalaan niyang kasosyo sa negosyo. Mas nakakainis ito para sa investor kaysa sa pagkain ng tae. Ikaw ba ang gumawa niyan? Kailangan ko bang gawin iyan? Sa panahong ito, mas mabuti kung magpanatili ng distansya ang lahat. Sa tingin ng mata ni Tian Shuzi, tila hindi talaga siya ang gumawa niyan. Kaya sino ba ang nagpaplano sa likod nila? Kinabukasan, direktang sinabi ni Ning Duyet ang kanyang intensyon sa driver na si Xiao Ma habang hindi nakatingin ang kabilang panig, agad niyang binuksan ang pinto ng kotse. Alam niyang sumusunod lang si Xiao Ma sa utos, kaya hindi niya ito sinisi. Hindi rin niya pinahirapan ang kabilang panig para mas madali niya itong makumbinsi. Xiao Ma, ayoko kitang pahirapan, pero kailangan mong mag-ulat kay Manager Ho ayon sa sinabi ko. Isang mahirap na binata ang nagnanais na habulin ang babaeng siki ng kumpanya. Habang naghahanap ng gusali, dinala niya ang isang refrigerator sa bundok. Ano ang nasa loob nito? Tingnan mo, ito ang pinakapaborito mong sorbetes na pakwan. Narinig ni Ho Then na gusto ng kanyang boss na uminom ng malamig na tubig kapag umaakyat ng bundok. Kaya espesyal siyang nagdala ng kalahating piraso ng sorbetes na pakwan. Ito ay para kay Manager Luo, huwag ninyong kainin ito. Sinadya ni Ho Then na gamitin ang pagkakataong ito upang ipakita ang kanyang sarili sa gitna ng karamihan. Mula noon, nakita siya ng lahat bilang isang mabuting tao. Ngunit agad na nakita ni Manager Luo ang tunay niyang layunin. Ngunit sa sitwasyong ito, nahiya si Ho Then na sirain ang kasiyahan ng lahat. Kaya naman, kailangan niyang tanggapin ito sa harap ng lahat. Pagkalipas ng ilang taon, habang si Manager Luo at ang kanyang kaibigan ay umaakyat ng bundok, naalala pa rin niya ang sinadyang pagpaplano ni Ho Then. Ano ang iniisip mo? Bigla akong may naaalalang isang tao. Isang napakahalagang tao. Hindi mahalaga, isang dating empleyado ng kumpanya. Yung tipo ng taong gustong umakyat sa mas mataas na posisyon, na handang gawin ang lahat para lang makapagyabang sa kanyang superior. Ikinuwento ni Manager Luo kay Manager Mo ang nakakatawang kwento ni Ho Then noon. Hindi inaasahang pagkatapos marinig ito ni Manager Mo, tumawa siya habang naglalaro pa rin ang telepono. Dahil, habang kausap niya ang isang bagong kakilala niyang kasosyo sa negosyo kamakailan, sinabi ng kabilang partido na dadalhan siya nito ng sorbetes na pakwan. Naalala ko rin ang isang tao, isa sa aking mga kamakailang kasosyo sa negosyo. Palagi niyang gustong mag-invest ako sa kanyang kumpanya. Hindi ko siya pinapansin. Pagkatapos, nalaman niya na gusto kong maglaro, kaya sinunod niya ang aking mga gusto at naglaro kasama ako. Sa loob ng 2 taon, araw-araw siyang naglalaro kasama ako at hindi man lang binanggit ang salitang invest. Kaya, nag-invest ka na ba sa kanyang kumpanya? Nag-invest na, kailangan talagang mag-invest, kasalukuyang nasa proseso ng kontrata. Manager Mo, sa taong ito, mas mabuti kung maging maingat ka. Hindi na kailangang maging maingat, hindi naman ako nakikipagkaibigan sa kanya. Ngunit ang hindi nila inaasahan ay,
Sinasabing inilalarawan nila ang iisang tao, si Hothan. Nakatanggap si Hothan ng imbitasyon mula kay manager mo na dumalo sa summit meeting bukas. Ngunit nang sumakay siya sa kotse, bigla niyang natuklasan na ang sumundo sa kanya ay ang babaeng si Tian Shuzi na walang awa niyang iniwan. Orihinal na nagplano silang maghiking ngayon, ngunit bigla siyang binigo ni manager mo. Agad na naging pangit ang mukha ni Hothan, ngunit dahil ang kabilang partido ay isang investor na matagal na niyang nililigawan, kaya nilunok na lamang niya ang kanyang galit. Ngunit hindi niya inaasahan na nang dalhin siya ni Tian Shuzi sa hotel para mag-check-in, aksidenteng natuklasan ni Hothan na ang kanyang dating asawa, si Lan Hading, ay nakikipag-ugnayan kay manager mo. Ang kanyang paunang balisa ay agad na bumaba sa pinakamababang antas at hindi niya inaasahan na napakahirap pala makuha ang pamumuhunan ni manager mo. Maya-maya, dinala ni Tian Shuzi si Hothan sa kanyang silid. Sa sandaling inilabas niya ang keycard, natulala sila ng kalahating minuto. Sa huli, si Tian Shuzi pa rin ang unang nagsara ng pinto. Kinabukasan, habang lumalagda si Hothan sa investment summit, maingat niyang hinanap ang pangalan ng kanyang dating asawa sa listahan ng mga bisita, ngunit wala siyang nakita. Kaya naman, pinaghihinalaan niyang baka nagkamali lang siya ng tingin kahapon. Nang gabing iyon, habang umiinom ng alak si Hothan, kasama ang kanyang mga kliyente, muling napunta ang kanyang paningin kay Tian Shuzi na hindi kalayuan. Nang makita niya itong inaayos ang kurbata ng bago nitong boyfriend, labis na komplikado ang pakiramdam ni Hothan. Kaya naman, sinamantala niya ang pagkakataon na pumasok si Tian Shuzi sa banyo at palihim siyang sinundan. Manager ho, marami na ba kayong nainom? Alam ba niyang dati akong naging kabit na sumisira ng pamilya ng iba? Hothan, naiinggit ka. Ano, nagkaproblema na naman ba kayo ng asawa mo? Binabalaan kita, wag mo nang banggitin ang asawa ko. Kaya pala kahit wala ako, hindi pa rin madali ang buhay ninyong dalawa. Ano, dapat ba kayong magdiborsyo na? Duyet, hindi ba natanggal ka sa trabaho? Bawat 3 araw, wala ka sa bahay. Paano kung balang araw, paalisin ka ni Hothan? Ano sa tingin mo ang mangyayari? Hindi inaasahan ni Ning Duyet na alam na pala ng buong pamilya ang tungkol sa pagbibitiw niya sa trabaho. Pinayuhan siya ng kanyang biyenan na samantalahin ang pagkakataong ito upang manatili sa bahay at alagaan ang mga bata, upang hindi masama ang loob ng kanyang asawa. Ngunit ang pagbibitiw na binanggit ng kanyang biyenan ay hindi tungkol sa trabaho, kundi sa kanyang katayuan sa pamilyang ito. Hindi inaasahan ni Ning Duyet na ayaw niyang pakinggan ang kanyang walang kwentang sinasabi. Kaya nang hindi nagsasalita, direkta siyang tumalikod at bumalik sa kanyang silid. Agad siyang tumawag sa kanyang kaibigang abogado at naghanda na magtanong tungkol sa paglipat ng ari-arian ng kanyang asawa ng palihim. Hindi inaasahan na sa sandaling ito, ang kanyang biyenan ay nakatayo malapit sa labas ng pinto upang pakinggan ang kanyang usapan. Ngunit hindi inaasahan, pagkatapos ng ilang segundo ng pagring sa kabilang linya, hindi sumagot ang kabilang panig. Papasok na sana si Ning Duyet sa banyo nang bigla niyang makita ang kanyang biyenan na nakikinig sa labas. Pauwi na sana ako sa kwarto, pero bigla akong nahilo dito, kaya sandali lang akong sumandal dito, o kaya ay dalhin mo ako sa ospital para magpatingin. Ano sa tingin mo? Nang makita ito ni Ning Duyet, agad siyang nagpadala ng mensahe sa housekeeping company. Kailangan niyang parusahan ang kanyang masamang biyenan. Kinabukasan, paggising pa lang ng kanyang biyenan, inutusan na naman niya ang kanyang asawa na initin ang pagkain. Ngunit nang magising siya, biglang lumitaw ang isang estranghero sa kanilang bahay. Sino ka? Ay, sino ka? Tinakot mo ako hanggang sa mamatay. Sino ka? Sino ka? Nakahanap si Ning Duyet ng part-time na housekeeping service para sa kanyang biyenan kinagabihan. Pagkatapos, dinala niya ang kanyang biyenan sa Senior Citizen Center para sumali sa aktibidad ng pagpipinta. Iniwan lang ang kanyang biyenan na mag-isa sa bahay at walang ginagawa. Lolo, wag lang po kayong umupo sa sofa at manood ng TV. Hindi po maganda sa katawan iyan. Kung matagal po kayong ganyan, manghihina po ang inyong mga kamay at paa at wala na po kayong magagawa noon. Galit na galit ang biyenan at agad na inutusan ang babae na magtimpla ng tsaa para sa kanya. Hindi inaasahan na hindi nagbibigay ng noong serbisyo ang kanilang kumpanya. Magtimpla kayo ng sarili ninyo, may gagawin pa ako. Ano ang sinabi mo? Nakasulat na sa kontrata, ang pagtimpla ng tsaa at pagbuhos ng tubig ay wala sa saklaw ng aming serbisyo. Ang mga sinabi ng dalagita ay labis na nagpagalit sa matandang tigre at hindi siya makapagsalita. Malinaw na ito ang taong inupahan ni Ning Duyet upang labanan siya. Agad siyang tumawag sa kanyang manugang, ngunit maaga nang dinala ni Ning Duyet ang kanyang biyenan palabas. Buong desisyon niyang iniwan ang matanda, malungkot at masamang ugali. Ang ganda ng pagkakapinta ni Lola, Nay, ang ganda ng pagkakapinta niyo. Sinabi ng aking ina na simula bata pa siya, gusto na niyang magpinta, sayang at pagkatapos niyang magpakasal, hindi na niya muling nahawakan ang panulat. Gumagamit lang ng kulay at maipapakita ang ganoong matinding sigla. Mula nang ikasal ang kanyang biyenan sa pamilya Ho, siya ay pinapamahalaan ng kanyang asawa sa loob ng mahigit 40 taon. Huwag nang banggitin ang paghawak ng panulat, karaniwan ay wala siyang oras kahit para sa banyo. Ngayon, ang paghihikayat ng kanyang mga anak at apo ay muling nagbigay sa kanya ng kumpiyansa. Ngunit hindi nila inaasahan na pagkatapos malaman ito ng matandang Ho, agad siyang nagalit. Wala si Hothan dito, gusto niyo bang magrebelde, ha?
Itong taksil na ito, nanay halika, umupo ka. Alam kong alam na alam mo sa puso mo na hindi talaga kayang mabuhay ng tatay nang wala ka. Panahon na ba para matanto niya iyon? Ilang silid ang inupahan ninyo, Kuya Ho, si Atty. Ning at ako ay magkatrabaho. Normal na pakikipag-ugnayan sa pang-araw-araw na trabaho. Magtira ka ng kaunting respeto sa sarili mo, Hothan. Ikaw ang laging walang respeto sa akin. Ang lalaking ito ay noong tumawag ang asawa niya habang nasa business trip ito. Hindi inaasahan na aksidenteng narinig niya ang boses ng ibang lalaki sa silid ng kanyang asawa. Agad na pinawisan ang kanyang mga kamay at paa at naging pangit ang kanyang mukha. Pagkatapos, agad niyang kinansela ang kanyang schedule at nagmadaling umuwi kinagabihan. Ngunit kinabukasan ng umaga, natuklasan niyang may ibang naghatid sa kanyang asawa. Siya ang boss ng kanyang asawa. Agad namang kinuwestiyon ni Hothan si Ning Duyet tungkol dito. Ngunit hindi siya nagbigay ng anumang paliwanag. Sa halip, tinanong pa niya si Hothan tungkol sa bastos na litrato niya kahapon. Kagabi, habang dumadalo si Hothan sa investment summit, ang intimate na pakikipag-ugnayan niya kay Chayan Shuzi ay nakuhanan ng litrato ng iba. Mabuti na lang at agad na tinulungan ni Suka si Hothan sa bagay na ito. Sa ganitong paraan, hindi na apektuhan ang investment na ito. Ikaw ang gumawa niyan, kailangan ko pa bang gawin iyan? Gayunpaman, hindi inaasahan na sa huli, nakarating din kay Ning Duyet ang litratong iyon. Ayaw na niyang makipagtalo pa kay Hothan. Matapos humingi ng ilang araw na bakasyon kay Tansan, naghanda si Ning Duyet na umalis sa lugar na iyon. Ngunit sa sandaling iyon, biglang tumawag ang kanyang kaibigang abogadong si Mu. Nang makita ito ni Ning Duyet, agad siyang bumalik sa bahay at nagmadaling pumasok sa banyo. Matapos niyang i-lock ang pinto, agad niyang ipinadala kay Atty. Mu ang impormasyong kanyang nakuha. Kamakailan, nalaman nilang biglang nakatanggap si Hothan ng malaking halaga ng pera. Kaya naman, pinaghihinalaan ni Ning Duyet na palihim na inililipat ng kanyang asawa ang mga ari-arian. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang kumpanya ni Hothan ay nakakaranas ng krisis sa pananalapi kamakailan. Ginagamit lang niya ang sarili niyang pera para punan ang kakulangan sa pananalapi. Pinayuhan ni Suka si Hothan na sabihin ito kay Ning Duyet. Ngunit ayaw niyang mag-alala ang kanyang asawa, kaya buong desisyon siyang tumangging sabihin ito. Kaya naman, sa mga nakaraang araw, iniimbestigahan pa rin ni Ning Duyet ang pinagmula ng perang ito. Ngunit kinabukasan, habang papunta sa trabaho si Hothan, pinaalis ang taong ipinadala niya upang bantayan ang kanyang asawa. Sinabi ni Ms. Duyet na kung gusto mong malaman kung saan siya pupunta sa hinaharap, direct ang tanungin mo lang siya. Huwag nang gumamit ng ganitong palihim na pagmamanman. Nang makita ito ni Hothan, natapos na lamang niya ang lahat doon. Ngunit matapos niyang pag-isipan sandali, may naisip siyang ibang plano. Kaya agad na tinawagan ni Hothan si Ho Tubaf. Opo, Manager Ho Tubaf, ipagpaliban muna ang ginagawa mo. May isang bagay, ikaw lang ang makakatulong sa akin. Matapos ang diborsyo, pinahirapan niya ako hanggang sa huli, nilayuan niya ako sa lahat ng dako at hindi ako makahanap ng trabaho sa industriya. Napilitan akong manatili sa bahay at mag-research ng mga patente. Ang teknolohiya ng Dufeng ay na-research sa ganoong paraan. Matagal nang diborsyado ang lalaking ito sa kanyang dating asawa, ngunit hindi niya inaasahan na hinahabol pa rin siya ng kabilang partido hanggang sa huli. Natuklasan ni Manager Luo na ang procurement manager ng kumpanya ay palihim na nakipagsabwatan sa kumpanya ng teknolohiyang Dufeng. Kaya balak niyang imbestigahan ang bagay na ito hanggang sa huli. Ang pag-imbestiga ng kumpanya ay para lamang maibalik ang katarungan at kalinisan para sa iyo. Nakita na ni Manager Luo ang maraming impormasyon tungkol sa kumpanya ng teknolohiyang Dufeng. Natuklasan niya na mula nang makipagtulungan sila sa kanyang kumpanya, mabilis silang nakakuha ng matatag na pundasyon sa loob lamang ng isang maikling taon. Sa madaling salita, ang kumpanya ng teknolohiyang Dufeng ay nakamit ang kanilang kasalukuyang tagumpay na may ganap na koneksyon sa kanilang Zongzi Group. Ngunit noong panahong iyon, ang teknolohiya ng Dufeng ay isang napakaliit na kumpanya pa lamang. Paano nakita ni Direktor Tran ang kanilang produkto? Kaya tiyak na mayroon silang personal na pabor sa isa't iisa. Dahil dito, agad na inutusan ni Manager Luo ang Legal Department Director na si Tan na dalhin sa kanya ang lahat ng kontrata sa nakalipas na 2 taon. Ngunit hindi niya inaasahan na habang hinahanap nilan din ang mga aktibidad ng Dufeng Technology, bigla niyang natuklasan na ang kasalukuyang asawa ni Hothan ay si Ning Duyet mula sa Legal Department. Bigla siyang luminaw sa bagay na ito. Hindi katakataka kung bakit sinasadya ni Direktor Tran na kalabanin si Ning Duyet sa harap niya. Mukhang si Hothan ang nasa likod ng mga gulo. Bukod pa rito, handa siyang tumulong kay Hothan, kaya tiyak na hindi simple ang relasyon ng dalawa. Nang gabing iyon, inimbitahan ni Hothan si Suka sa bahay para kumain, ngunit hindi inaasahang sa hapunan, nabanggit niya ang dating asawa ni Hothan. Hindi pa naririnig ni Ning Duyet ang kwento sa pagitan ng kanyang asawa at ng dating asawa nito. Kaya naman, sinamantala niya ang pagkakataong ito at hindi binitawan, patuloy na nagtanong, kapag mabait ka sa lahat, paano ka naman iiwan ng isang tao? Nang makita ni Ning Duyet na hindi niya malaman ang buong katotohanan,
Huthan, agad siyang humingi ng tulong sa kanyang abogadong kaibigan na si Mu upang imbestigahan ang bagay na ito. Nalaman ko na kung sino ang dating asawa ni Huthan. Kilala mo ba? Hindi inakala ni Ning Duyet na si Huthan pala ay dating nakahanap ng babaeng nakatutok sa kanyang karera. Hindi niya rin inakala na ang kinalalagyan ni Huthan ngayon ay utang na loob sa unang gintong barya na natanggap niya mula kay Manager Luo. Bukas ay formal kong iaalok ang diborsyo kay Huthan, tiyak na hindi siya papayag. Matapos magdesisyon si Ning Duyet, sa wakas ay iaalok na niya ang diborsyo sa kanyang asawa. Hula niya na tiyak na hindi papayag si Huthan, kaya naghanda na siya ng isang draft ng petisyon para sa diborsyo. Ngunit hindi niya inaasahan na ng gabing iyon, habang inihahanda niya ang kasunduan sa diborsyo para kay Huthan, aksidente niyang nakita si Huthan na nagtatago sa kanyang opisina at tahimik na umiiyak. Bakit mo ako pinagtaksilan? Sino ang sinasabi mo? Siya ang tanging kaibigan ko. Si Chuvi ba? Lumalabas na kaninang umaga, habang nasa trabaho si Huthan, bigla siyang nakatanggap ng abiso. Biglang nagsumite si Suka ng resignation letter sa GIS Department. Nang galit na pinuntahan ni Huthan ang bagong bahay ni Chuvai, natuklasan niyang matagal nang nawala ang kabilang partido ng walang bakas. Ano ang ginagawa mo? Naghahanap ng tao. Kung walang tao, sino ang hahanapin? Hindi maintindihan ni Huthan. Noong nakaraang araw, nagkaroon pa siya ng kabutihang loob na bigyan si Suka ng maraming gamit sa bahay. Bakit ngayon ay bigla na lang siyang nawala ng walang paalam? Hindi inakala ni Huthan na dahil sa kanyang di makatuwirang pagbibigay ng gamit sa bahay, aksidente niyang sinira ang orihinal na plano ng renovation ng mag-asawa. Naabot nito ang huling hangganan ni Chuvai. Nang marinig ito ni Ning Duyet, tahimik na lang niyang ibinalik ang kasunduan sa diborsyo sa kanyang kamay at nagpa siya na humanap ng ibang angkop na pagkakataon para pag-usapan ito. Ngunit hindi inaasahan na kinabukasan, habang malungkot si Huthan, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa isang kasosyo sa negosyo. Ngayon, alam mo na ba kung sino ang palihim na nanggugulo sa akin? Tanungin mo ang mahal mong asawa. Nang marinig ito ni Huthan, agad na pumangit ang kanyang mukha. Agad siyang nagmadaling pumunta sa lobby ng Zongzi Group na parang kabayong napigtas ang renda. Nang walang imik, hinila niya agad si Ning Duyet pauwi. Ang lahat ng negatibong emosyon na naipon sa pagitan nila sa mahabang panahon ay tuluyang sumabog sa sandaling ito. Agad na kinuha ni Ning Duyet ang kasunduan sa diborsyo na inihanda niya noon. Ngunit nang kunin ito ni Huthan, hindi man lang niya ito tiningnan at agad na pinunit. Pinilit niya ang kanyang asawa na magbakasyon sa bahay kinabukasan. Ayoko sa lahat ng taong nagtataksil sa akin, lalo na ang asawa ko. Ngunit ang hindi inaasahan ni Huthan ay sadyang pinirmahan ni Ning Duyet ang kasunduan sa kompensasyon. Kapag siya ay nagbitiw sa trabaho na kasama sa kontrata sa trabaho, gagamitin ang kasalukuyan nilang bahay bilang kolateral. Kung biglang nagbitiw si Ning Duyet sa Zongzi nang walang dahilan, hindi lang sila kailangang magbayad ng malaking halaga sa kumpanya, kundi kailangan din nilang gawing kolateral ang kasalukuyan nilang bahay. Matapos basahin ito, agad na nakipag-ugnayan si Huthan sa kanyang abogado at naghandang makipag-areglo bukas. Ngunit hindi inaasahan. Kinabukasan, nang dalhin ni Huthan ang kanyang abogado sa conference room ng Zongzi, bigla niyang nakita ang babaeng nagbigay sa kanya ng bangungot sa buong buhay niya. Sa wakas ay naghain na si Ning Duyet ng diborsyo laban sa kanyang asawang mahilig magmanyobra. Nang inihahanda niya ang kanyang matalik na kaibigang abogadong si Mu upang magsumite ng mga papeles sa korte, hindi inaasahang nagkaroon ng aksidente sa kotse sa mismong sandali. Ginagamit ng kanyang asawang si Huthan ang kanyang ina at anak para takutin si Ning Duyet. Kaya naman, plano niyang ilagay ang sarili sa panganib at pilitin si Huthan na gumawa ng krimen sa harap ng lahat. Malapit na, pagbabayaran niya ang ginawa niya. Una, pinuntahan ni Ning Duyet ang kanyang supervisor na si Tansan at kusang loob na nagbitiw sa trabaho. Kasabay nito ay hiniling din niya na kailangang ireklamo siya ng kumpanya. Nang marinig ito ni Tansan, labis siyang nagulat, hindi niya maintindihan kung bakit kailangan itong gawin ni Ning Duyet. Manager Tan, kung gusto mo akong tulungan, kailangan mong ireklamo ako. Pagkatapos nito, pinuntahan ni Ning Duyet ang dating asawa ni Huthan na si Manager Luo. Bagamat hindi alam kung ano ang kanilang pinag-usapan, mayroon ng sariling plano si Ning Duyet at tiyak na pagbabayarin niya si Huthan. Nang gabing iyon pag-uwi ni Ning Duyet, kinuha niya ang kanyang resignation letter. Kasabay nito, aktibo rin siyang nakipag-usap sa kanyang asawa tungkol sa hangarin ng kumpanya na kasuhan siya. Pagkatapos basahin ni Huthan ang kontrata, labis siyang nagulat, galit na galit siyang pumalo sa mesa at tinanong ang kanyang asawa kung bakit ang isang abogadong tulad niya ay kukuha ng ganoong kalaking halaga ng kabayaran at higit pa rito, ay isasangla pa ang kasalukuyan nilang bahay. Nakita ni Huthan na sinadya ito ni Ning Duyet at kaagad siyang tumayo upang malaman kung ano ang talagang gusto ng kanyang asawa. Ayos lang, sa totoo lang, marami pa ring paraan upang malutas ito. Naisip ko na ang lahat para sa iyo. Kinabukasan, dinala agad ni Huthan si Ning Duyet sa kumpanya upang ayusin ang usapin ng kabayaran. Pinaghihinalaan na ang kanyang dating asawa, si Lan Hadin, ay nagpakita rin sa lugar na ito. Si Huthan ay may sariling mga plano sa simula at ang maliit na kumpanyang ito ay hindi niya gaanong pinapansin. Ngunit nang dumating si Lan Hadin, hindi na nakapagpigil si Huthan. Sige, Lan Hadin, kung may lakas ka ng loob, kasuhan mo ako. Sa pagitan nating dalawa noon, ako ang laging huling nagdedesisyon.
Naiintindihan mo ba? Tumawa ng may paghamak si Hothan, at kaagad na hinila si Ninduyet palayo sa lugar. Hindi inaasahan na matigas ang ulo niya at tumanggi siyang umalis at naglakas loob pa siyang magbitiw ng mga panlalait sa harap ni Hothan. Sinabi niya na ang dating asawa ni Hothan ay isang kahihiyan para sa kanya. Ito rin ang lubos na nagpapatunay sa walang kabuluhang pagkabigo ni Hothan. Sa galit niya, malakas niyang itinulak, hindi inaasahan na biglang nabasag ang salamin sa likod, at si Ninduyet ay nagkaroon ng sugat sa buong katawan. Dinala rin si Hothan sa istasyon ng pulisya para sa interogasyon. Labis siyang nagsisisi, samantalang si Lanhadin ay labis na natutuwa. Kung hindi siya nakipagdiborsyo kay Hothan noon, marahil siya ngayon ang nakahiga sa pudo ng sirop na iyon. Ang isang magandang kasal ay magpapabuti sa iyo. Ang isang bigong kasal ay magpapalala sa iyo. Ang ina ni Ninduyet ay nagbukas ng pinto at pumasok. Nakita ang kanyang anak na babae na nakahiga sa kama. Lubos siyang nalungkot kaya lumapit siya at niyakap ito. Kinabukasan, habang nag-uusap si Tansan at ang grupo ng mga inhinyero, nalaman niya na matagal nang alam ni Ninduyet na may problema ang salamin na ito at hindi ito ligtas. Labis na nagulat si Tansan nang marinig ito. Posible bang lahat ng ito ay pinlano na ni Ninduyet? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Maaari mong sabihin sa akin. Makakahanap ako ng pinakamahusay na ospital. Ang pinakamahusay na mga doktor para sa iyo. Nagplano ka bang maghiganti sa akin, tama? Hanggang sa matagpuan ni Hothan, si Suka na may malubhang sakit sa ospital. Doon lang niya nalaman na ang lahat ng ito ay dulot ng kanyang sariling kagagawan. Kailanman ay walang sinuman si Hothan na pinagkakatiwalaan, tanging ang sarili lamang niya. Natatakot ka ba na maging problema ako sa iyo? Natatakot ako sa iyo. Bagamat si Suka ay palaging pinakamalapit kay Hothan. Bawat pag-uusap nila ay kailangan niyang maging maingat. Masasabing ang lahat ng mayroon si Chuvie ngayon ay ibinigay ni Hothan. Ngunit dahil dito, lahat ng bagay ay kailangan lamang sumunod sa mga utos ni Hothan. Sinabi ni Suka kay Hothan na gusto lang niyang magpahinga ng ilang sandali, ngunit hindi ito pinaniniwalaan ni Hothan. Patuloy niyang iniisip na inakit ng iba si Suka sa mas mataas na sweldo, at hindi niya naisip na si Chuvie, na kasakasama niya sa pag-inom gabi-gabi, ang naging sanhi ng kanyang advanced stage liver cancer. Sumumpa si Hothan na mag-imbita siya ng pinakamahusay na doktor upang gamutin si Suka, ngunit huli na ang lahat ngayon. Lumabas si Hothan mula sa ospital na nawala ng pag-asa, ngunit ang tanging nasa tabi niya ngayon ay si Diane Tutu, ang baliw na umiibig. Plano ni Hothan na hintayin munang bumuti ang kalagayan ni Suka. Ay ihahanda na niya ang paglilista. Ngunit hindi inaasahan, kinabukasan, si Ginoong Mo, ang mamumuhunan, ay direktang pumasok sa opisina ni Hothan. Alam mo ba na ninakaw ni Tran Bintruong ang pera ng kumpanya? Nabalik ko na ang lahat. Nakatanggap lang si Ginoong Mo ng pinakabagong balita. Si Tran Bintruong, na laging nakikipagtulungan kay Hothan, ay dinala ng pulisya para sa investigasyon. Nagdududa siya na ang iba pang pondo ng Fongwine Technology ay hindi malinis. Higit pa rito, narinig din ni Ginoong Mo na dati, si Hothan ay nagkaroon ng gawin ng pananakit sa kanyang pamilya sa harap ng lahat sa Trong Trai. Kaya, pagkatapos ng maingat na pag-iisip, nagpa siya pa rin siyang kanselahin ang pakikipagtulungan. Kailangan pa ring tulungan ni Tutu sa pagwawakas ng kontrata. Mukhang hindi na lang ang paglilista ang nawawala ng pag-asa ngayon, kundi maging ang iba pang maliliit na mamumuhunan ay maaaring mag-withdraw ng kanilang puhunan. Kaya balak ni Hothan na gamitin ang kanyang personal na account na pinag-ipunan niya sa loob ng maraming taon upang pondohan ito. Ngunit hindi niya inaasahan na, nang handa na ang accountant na ilipat ang pera, bigla nilang natuklasan na lahat ng account ay nabura na. Ano? Hindi ito possible. Ikaw ang nasa likod ng pagtago ng pera ni Hothan. Anong karapatan mo para usisain ang pribadong bagay ng iba? Hindi inasahan ng babae na si Hothan, ang kanyang asawa, ay mayroon pa ring nakatagong nakaraan. Hindi sinasadyang nakita ni Ninduyet ang isang babaeng nawalan ng malay sa harap ng gate ng paaralan, at sa kabutihan ng loob ay lumapit upang tumulong, ngunit hindi niya inaasahan na matagal nang maisariling plano ang kabilang partido. Nalaman ni Ninduyet na inilipat ni Hothan ang lahat ng kanyang ari-arian sa isang tao, at iyon ay ang babaeng nasa harap niya, si Nguyen Afian. Akala niya ay walang matirhan ang kabilang partido, ngunit hindi niya inaasahan na ang mga kaawa-awa ay mayroon ding mga kapuot-puot na mukha. Hindi nagtago si Nguyen Afian, direkta niyang isinalaysay ang nakaraan niya at ni Hothan. Magkasama silang nag-aral sa high school at junior high school sa kanilang bayan. Ngunit pagkatapos, si Hothan ay nakapasa sa isang mahalagang universidad sa syudad. Pareho silang galing sa mahirap na pamilya. Nangako si Hothan na pagkatapos niyang magtapos sa universidad, babalik siya sa kanilang bayan upang humanap ng stable na trabaho, at pagkatapos ay magpapakasal silang dalawa. Naniwala si Nguyen Afian sa mga salitang iyon ni Hothan. Habang nagtatrabaho siya para kumita ng dagdag na pera para sa kanyang pamilya, nagpapadala rin siya ng pera para sa matrikula at gastusin ni Hothan. Pagkatapos ay habang lumalayo ang panahon, nagsinungaling si Hothan na mas maraming pagkakataon kung mananatili siya sa syudad. Isinalaysay niya ang buong nakaraan nilang dalawa kay Ninduyet, ngunit hindi niya sinabi ang
Noon, buwan-buwan ay nagpapadala siya kay Hothan ng 2,000 yuan para sa kanyang gastusin sa pamumuhay. Ngunit ginamit niya ang perang iyon para mag-aral ng piano upang ligawan ang miss ng klase. Kalaunan, pareho na kaming nagpakasal. Marahil ay nakaramdam siya ng pagkakasala sa pag-iwan sa akin noon, kaya palagi siyang naghahanap ng paraan upang bayaran ako. Nakaramdam din ng pakikiramay si Ninduyet pagkatapos marinig ito. Sinabi rin niya kay Nguyen Athian na ginagamit lang ni Hothan ang kanyang kahinaan. Hindi mo na kailangang takutin ako, hindi ko naiintindihan ang mga bagay na iyan. Kahit na mahuli mo ako, wala kang makukuhang isang sentimo. Hindi maintindihan ni Ninduyet kung ano ang ipinangako ni Hothan. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito upang maging malapit sa kabilang partido at tulungan ang kanyang sarili. Kung hindi dahil sa kanya, magdurusa pa rin ako sa bahay ng aking biyenan ngayon. Alam ni Ninduyet na wala siyang malalaman sa pagkakataong iyon, kaya ginagpa siya siyang humanap ng ibang paraan. Ngunit hindi inaasahan na kinabukasan ay naglaho si Nguyen Athian at kinuha pa niya si Ho Tuyen mula sa paaralan. Nang matuklasan ni Ninduyet na may mali, hindi na sinasagot ang kanyang telepono. Si Ho Tuyen ay isang napaka-cute na bata. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang anak ko. Mama, Tuyen, mabilis na tumakbo si Ninduyet upang yakapin ang kanyang anak. Matapos makitang walang problema ang bata, muli niyang sinagot ang tawag. Sinabi ni Nguyen Athian ang lahat. Kung hindi siya tinapon ni Hothan noon, hindi rin siya magpapakasal sa abusadong asawa niya. Sa simula, balak niyang kunin ang lahat ng pera at dalhin si Tuyen. Ngunit dahil palaging tinutulungan siya ni Ninduyet, balak niyang iwanan sa kanya ang kalahati ng pera. Matagal na akong hindi nakaramdam ng pagmamalasakit mula sa iba. Kailangan ko nang umalis. Doon lang natanggap ni Hothan ang balita na nawala na ang lahat ng kanyang ari-arian. Ang tanging natitira ay isang liham mula kay Nguyen Athian. Pagkatapos niyang basahin ang liham, natigilan siya ng matagal. Pagkatapos ay agad na tumawag kung saan-saan upang humingi ng tulong pinansyal. Ngunit sa huli, wala pa ring naglakas loob na tumulong sa kanya. Biglang natauhan si Hothan. Pinayuhan niya si Hotubath na maging matuwid. Ngunit ang hindi inaasahan ni Hothan ay si Hotubath para matulungan ang kumpanya na makabangon mula sa mahirap na panahon. Siya mismo ang bumangga sa sasakyan ng abogadong si Mo na naging sanhi ng kanyang pinsala. Ngayon, nalaman na rin ni Ninduyet ang bagay na ito. Nalaman din niya na ang sasakyang iyon ay pagmamay-ari ng kumpanya ni Hothan. Maaari ko po bang malaman kung kayo po ang namamahala sa Hothan Wine Technology Company? Ako po. May kasong pang-ekonomiya, kailangan namin ang iyong kooperasyon sa aming investigasyon. Ang pelikulang Battle with Marriage ay malapit nang matapos. Si Chu Vai, ang kapatid ni Hothan, ay tuluyang namatay dahil sa terminal stage liver cancer. Naalala ni Hothan ang bawat nangyari sa kanilang nakaraan. Sa wakas, tumulo ang luha ng pagsisisi sa harap ng larawan ni Chu Vai. Sinabi rin niya kay Ninduyet ang buong katotohanan bago ang kanyang paghatol. Ang aksidente sa trapiko ng abogadong si Mo ay kagagawa ng kanyang pamangking si Hotubath. Kaya, balak ni Hothan na isama siya upang sumuko. Umaasa si Hothan na mahikayat ni Ninduyet ang abogadong si Mo na patawarin si Tubath. Pagkatapos noon ay ang eksena ng pagkakagapos sa kanya at pagkasakay sa sasakyan ng pulisya. Sa huli, si Hothan, na inakusahan ng pang-aabuso sa pera, ay sinentensyahan ng 3 taong pagkakakulong. Samantala, si Tubasi ay nahatulan ng sadyang pananakit at sinentensyahan ng 1 taong pagkakakulong. Pagkatapos, si Ninduyet ang humawak sa magulong sitwasyon ng Duofeng Technology. Ngunit bilang isang taong nagmula sa legal na industriya, kailangan niya ng oras upang matuto tungkol sa mga produkto ng kumpanya. Kaya gumamit si Ninduyet ng mataas na sahod upang kumuha ng isang profesional na manager na nakipagtulungan na dati. Sa loob lamang ng 1 taon, muli niyang binuhay ang Duofeng Technology. Ngunit hindi inaasahan, sa nakaraang 1 taon, si Dian Tutu ay patuloy na gumagawa ng gulo. Bakit hindi mo ako tinawagan ngayon? Ngayon ang pulong para sa paghahanap ng pondo. Ako ang tanging contact person sa Hienban Capital. Hindi mo ako tinawagan, ano ang ibig mong sabihin? Laging iniisip ni Dian Tutu na sinadya ni Ninduyet na kunin ang Duofeng Technology. Kaya ginamit niya ang pangalan ni Hothan upang makuha ang simpatya ng lahat. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay gusto lamang ni Ninduyet na palakasin ang Duofeng. Hintayin paglabas ni Hothan mula sa bilangguan. Kahit na nagdiborsyo na sila, hindi pa rin karapat-dapat ang isang Dian Tutu na makialam. Kung ako sa iyo, tatawagin ko na lang ang gwardiya para paalisin siya. Sa puntong ito, naging target ng pagpuna ng lahat si Dian Tutu. Hindi niya namalayan na matagal nang ipinasa ni Ginoong Mo ang proyektong ito sa iba na namamahala sa koneksyon. Sino ang nagbigay sa iyo ng hoso na ito? Ay nako, o sige, bakit hindi mo tanungin si Ginoong Mo tungkol dito? Si Dian Tutu ay handa lamang na manindigan sa panig ni Hothan. Ano ang sabi mo? Natagpuan na si Nguyen Athian. Nasaan siya? Matapos tumakas si Nguyen Athian, dala ang pera. Patuloy siyang pinahanap ni Ninduyet. Ngunit hindi niya inaasahan na, ngayon, ang buhay ni Nguyen Athian ay hindi na kagaya ng dati. Ngayon, habang naglilinis siya, biglang nagring ang telepono. Matapos makita na si Ninduyet ang tumatawag, labis na nataranta si Nguyen Athian. Dali-dali siyang tumingin sa paligid, natatakot na ang kausap ay malapit lang sa kanya. Alam ko kung nasaan ka, ang nagdala sa iyo sa ibang bansa ay isang black broker. Niloko kanya. Ngayon ay nagtatrabaho
ka bilang cleaner sa isang Chinese bar at mas malungkot ang buhay mo kaysa dati. Si Nguyen Ethan ay napahagulgol at napaluhod. Iniisip na tinatawanan siya ni Nin Duyet sa kanyang sinabi. Tinatawagan kita para payuhan kang sumuko. Gusto mo bang ang kalahati ng iyong buhay ay mamuhay ng walang kanlungan, puno ng takot araw-araw? Si Nguyen Ethan, na walang matirhan sa lugar na ito, ay araw-araw na namumuhay sa takot at pag-aalala. Sa sitwasyong may ibang wika ngayon, kahit ang pangunahing katiyakan para sa buhay ay wala. Pinayuhan ni Nin Duyet si Ethan na sumuko at nangako rin siyang tutulungan niya ito sa kaso. Hindi pa huli ang lahat para magsimula muli, maniwala ka sa akin, basta sumuko ka, magiging maayos ang lahat. Ibinaba ni Nguyen Ethan ang telepono at walang magawa siyang napaupo sa sahig at humagulgol sa isang walang taong bar. Matapos maisip ni Ethan ang lahat, mabilis siyang nagtungo sa airport upang bumalik sa bansa. Pagkakita sa maliwanag na sikat ng araw sa kalangitan, hindi na niya naramdaman na kailangan niyang magtago sa madilim at malamig na sulok kung saan hindi niya nakikita ang sikat ng araw sa buong araw. Naisip na ni Nguyen Ethan kung paano lalakarin ang daan sa hinaharap at matapos sumakay sa taxi ay malakas niyang sinabi sa driver ang lugar na gusto niyang puntahan. Pakidala po ako sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya. Sige, ibinaba ni Nguyen Ethan ang bintana, tiningnan ang magandang tanawin sa tabing kalsada, at sa wakas ay lumitaw sa kanyang mukha ang isang ngiti na matagal ng pinigilan. Siya ay isang babaeng walang utang na loob, kaya niyang ipasok sa bilangguan ang sarili niyang asawa. Hindi kailanman naintindihan ni Nin Duyet kung bakit ang isang babaeng tulad ni Diane Tutu, na walang posisyon, ay naglakas loob na magsalita ng may pagmamayabang. Malinaw na sinabi ni Nin Duyet na gusto niyang makipagpulong sa mga shareholder ng kumpanya, umaasang ang mga walang kaugnayan ay mabilis na umalis. Hindi inaasahan na biglang nakaramdam ng kawalan ng katarungan si Diane Tutu para kay Huthan. Inakala niya na ang pagkakadakip kay Huthan ng pulisya ay lahat ng planong maingat na inihanda ni Nin Duyet. Ang kapaligiran sa pagitan nilang dalawa ay puno ng tensyon, at kahit si Direktor Lan ay nagsalita para kay Nin Duyet. Ang galit na ito ay hindi kailanman malilimutan ni Diane Tutu, at paglabas ni Huthan sa kulungan, siya ay mananagot sa bawat isa. Upang mapanatili ang ilang shareholders sa kanyang panig, hindi nag-atubili si Diane Tutu na isakripisyo ang kanyang sarili. Araw-araw siyang nakikipag-inuman sa mga matabang at mapagnasang lalaking iyon. Bagamat kinasusuklaman niya ang mga bagay na ito para sa lalaking nasa puso niya, kaya niyang talikuran ang lahat. Dahil sa magandang pag-ugali ni Huthan, mas maaga siyang pinalaya sa kulungan. Ngunit paglabas niya sa tarangkahan ng bilangguan, walang sinumang sumalubong sa kanya at tanging ang hangin ng kalayaan lamang ang kanyang nadama. Tumawag si Huthan ng taxi at nagtungo sa lobby ng kumpanya. Tiningnan ang imperyong itinayo niya sa sarili niyang mga kamay at hindi niya mawari ang kanyang nararamdaman. Sa pagkakataong ito, nagkataong lumabas si Nin Duyet at nakita si Huthan na nakatayo hindi kalayuan. Silang dalawa ay natigilan at hindi alam kung ano ang sasabihin. Bakit hindi ka tumawag sa akin? Narinig kong napakagaling mo. Matapos malaman ni Huthan na tinulungan ni Nin Duyet ang kumpanya na malampasan ang mahirap na panahon. Muling nangingibabaw ang malakas na pagpapahalaga sa sarili. Sa panahong nasa bilangguan si Huthan, hindi niya pinayagang bumisita ang kanyang anak. Laging gusto niyang protektahan ang kanyang imahe, kahit pa si Tuuyen ay umiiyak sa hating gabi dahil sa pagkamis sa kanyang ama. Mariing tumanggi si Huthan na makipagkita. Hindi bagi ayaw mong makita ko na ang anak ko magpakailanman? Huthan, sa totoo lang, hindi ka pa nagbabago. Nagtalo silang dalawa at naghiwalay ng hindi maganda, ngunit marami nang nagbago kay Huthan pagkatapos ng mahigit 1 taon sa kulungan. Pagkaalis ni Nin Duyet, mabilis siyang tumawag upang humingi ng paumanhin at inayos din ang isang pagkikita sa kanilang anak sa susunod na araw. Sa kabaitan, nagpadala si Nin Duyet ng pera kay Huthan. Ihintayin niya itong makapag-ayos ng kanyang buhay at saka siya maghahanap ng oras para magkita ang mag-ama. Dahil abala si Diane Tutu sa pagharap sa mga shareholder ng kumpanya, nakalimutan niya ang pagsundo kay Huthan sa bilangguan, kaya dali-dali siyang tumawag. Nang magkita sila, isinalaysay ni Diane Tutu kay Huthan ang kasalukuyang sitwasyon ng kumpanya. Nakaakit din siya ng malaking bilang ng mga shareholder. Ngayon, naghihintay na lang sila na magtipon ang lahat at magsimula ng opensiba. Ngunit hindi inaasahan na si Huthan ay nagsawa na sa mga bagay na ito. Nang ipinahayag niya ang kanyang posisyon, biglang tumunog ang telepono na pumutol sa kanilang pag-uusap. Kinabukasan, palihim na nagpunta si Huthan sa lobby ng kumpanya, ngunit hindi inaasahang hinarangan siya ni Diane Tutu. Bakit ka narito? Hindi kita makita kaya nagpunta ako rito para hintayin ka. Buo ang loob ni Diane Tutu na ipagpatuloy ang relasyon kay Huthan. Kung tutuusin, wala nang anumang balakid sa pagitan nilang dalawa ngayon. Ngunit hindi inaasahan, nagkataong dumaan si Nin Duyet sa sandaling iyon, ngunit abala siya sa kanyang trabaho, kaya hindi niya napansin ang dalawa. Nang makita ito ni Diane Tutu, sinadya niyang lakas
kinabukasan ang kanyang boses, at agad na nakuha ng pamilyar na tinig ang atensyon ni Ninduyet. Hinawakan ni Diane Tutu ang kamay ni Huthan sa harap niya, sadyang ipinapakita kay Ninduyet. Ngunit sa kasamaang palad, abala siya sa kanyang trabaho na tambak, kaya wala siyang oras na intindihin ang mga bagay na ito. Pagkatapos noon, patuloy na ipinahayag ni Diane Tutu ang kanyang damdamin kay Huthan, at balak niyang gamitin ang pagpupulong ng mga shareholder sa susunod na linggo upang pilitin si Ninduyet na magbitiw. Bumalik ka, hindi lang para sa akin, kundi para na rin sa iyong sarili. Nakaayos na ang lahat. Ngayon, gusto mo bang maging mabuting tao? Kailanman ay hindi ako naging masamang tao. Wala akong pakialam sa sinasabi ng iba sa likod ko. Ikaw lang ang kailangan ko. Ito na marahil ang pinakabaliw na kabit sa kasaysayan. Dahil sa pag-ibig niya sa lalaki, isinakripisyo niya ang sarili para lamang makuha ang suporta ng mga shareholders ng kumpanya upang muling makabangon ang lalaki. Maingat na kinalkula ni Diane Tutu ang oras ng paglaya ni Huthan mula sa bilangguan, at kasabay nito, binuo niya ang lahat ng resources na abot kamay niya, naghahanda na ipagsapalaran ang lahat. Ngunit sa araw ng paglaya ni Huthan, nakalimutan ni Diane Tutu ang mahalagang araw na ito dahil abala siya sa pagtanggap ng mga kliyente. Ngayon, nagtakda ako ng maraming alarm para masundo ka, pero sobrang ingay doon, hindi ko narinig. Inihanda na ni Diane Tutu ang lahat para kay Huthan. Naghihintay na lang ang susunod na pagpupulong ng mga shareholder. Gagawin niyang ganap na maibabalik kay Huthan ang Viewphone technology. Ngunit hindi inaasahan, kinabukasan ang dalhin ni Diane Tutu si Huthan upang makipagkita sa mga shareholder. Bigla niyang natuklasan na ang taong ito ay isa sa mga nagtatag ng Viewphone technology. Sa simula, tinukso lang niya ng bahagya ang kurbata ni Huthan, ngunit ginamit ito ni Huthan bilang personal na paghihiganti. Tinanggal siya sa trabaho at pinatalsik sa kumpanya. Ngayon, nagkita silang dalawa muli sa nakakahiyang sitwasyong ito. Naghahanda ng tumalikod at umalis si Huthan nang hindi sinasadyang matuklasan niya. Si Lautong ay naparalisa ang dalawang paa at mahina ang kanyang katawan. Lautong, hindi hindi na malala ang iyong sakit noon. Si Huthan, Suka, at Lautong ay magkakaibigan sa kolehiyo. Sa simula, kaya nilang sama-samang galugarin ang mundo sa pamamagitan ng Viewphone technology. Ngunit ngayon, ang patay ay patay na at ang sugatan ay sugatan na. Sa puntong ito, napagtanto ni Huthan na marahil ang talagang gusto niya ay hindi kinakailangang ang Viewphone technology. Matapos ang maingat na pagsasaalang-alang, nagpadala siya ng mensahe kay Ninduyet. Sa wakas ay handa na rin si Huthan na harapin ang kanyang anak. Kinabukasan, sa sandaling makita niya ang kanyang anak na si Tuuyen, ang damdamin na naipon sa loob ng isang taon ay biglang umapaw. Samantala, si Diane Tutu ay patuloy na nakikipag-inuman sa mga shareholder dahil gusto niyang bawiin ang Viewphone. Tinawagan niya si Huthan, sinabi na kailangan niyang dumalo sa pagpupulong ng mga shareholder sa susunod na linggo. Hintayin ka bukas, ngunit ang hindi inaasahan ni Diane Tutu ay, kinabukasan, ang unang ginawa ni Huthan pagdating niya sa kumpanya ay kumpirmahin ang kontribusyon ni Ninduyet sa kumpanya sa loob ng isang taon. At inilipat din niya ang lahat ng kanyang hawak na share kay Ninduyet. Nang makita ito ni Diane Tutu, agad niyang naramdaman na gumuho ang kanyang mundo. Lahat ng kanyang pagsisikap ay naging wala. Sinumbatan niya ang kahinaan at kawalang silbi ni Huthan, habang umaasa na muli siyang babangon at magsisimula. Ngunit si Huthan ay wala na sa kanyang orihinal na obsesyon. Alam kong nahihirapan ka ngayon, ito ang naipon kong pera, hindi ko kailangan ang iyong kawanggawa. Patawad, sa totoo lang, pareho silang nakakaintindi at alam ng bawat isa. Ngunit marahil ang pagdating ni Diane Tutu sa simula pa lang ay isang pagkakamali na.